Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 901 hanggang 910. Kabanata 901 pagbisita ng kataas-taasang matanda bago ang mga miyembro ng pamilya Leocadia ay makabangon mula sa mapangahas na mga pahayag ni Natalia Leocadia. Isang pahayag ang ginawa ni Evangeline Leocadia na muling nagparamdam sa kanila. Ano ang ibig niyang sabihin, tulad ng tatay mo noon? Hindi ba si Evangeline Leocadia ang ama ni Natalia Leocadia? Tama, ang hindi natapos na gawain ng aking ama, tiyak na tatapusin ko ito para sa kanya. Napuno ng puot ang mga mata ni Natalia Leocadia. Matinding puot, mukhang alam mo na ang tungkol sa mga nakaraang pangyayari. Hindi na nagulat si Evangeline Leocadia, sa halip, mukha siyang walang pakialam. Para bang alam niyang mangyayari ito sa lahat ng panahon. Tama. Ang mga mata ni Natalia Leocadia, puno ng hindi malilimutang puot. Hindi natatagong puot, naiinis lang ako na wala akong kapangyarihan, na hindi kita pinatay ng mas maaga. Lumakas ang kanyang emosyon, ang kanyang pananalita ay matalas gaya ng dati. Natahimik ang banquet hall. Ang mga miyembro ng pamilya Leocadia ay nasa kawalan. Tahimik lang silang nakikinig. Para silang mga tagalabas, ganap na walang alam sa lahat. Ganap na walang alam. Maging si Daphne Leocadia ay nataranta, nakatayo doon na nakanganga ang bibig. Kailan mo nalaman ang tungkol sa bagay na ito? Si Evangeline Leocadia ay hindi nagalit o nagalit man lang. Nakatingin lang siya kay Natalia Leocadia, walang emosyon ang tono niya. Ang iyong sangay, pagkatapos ng lahat, ay isang sakam na ingrate. Yung branch, aling sangay. Ang mga miyembro ng pamilya Leocadia ay lalong nalito. NONO, Omicron, nawala sa hamog, walang kaalam-alam. Sa edad na 7, medyo gamaan ang emosyon ni Natalia Leocadia. Tumingin siya sa nominal na ama, niya na may kasamang ngiti, quoting now, "It's been over 30 years." Alas 7, nang marinig ang sagot na ito, isang pambihirang ripple ang lumitaw sa karaniwang hindi maalab na mukha ni Evangeline Leocadia. Alam mo simula noong ikaw ay 7. Sino nagsabi sa'yo niyan? Siyempre, tatay ko. Dahan-daang naglakad si Natalia Leocadia patungo kay Evangeline Leocadia. Huminto wala pang 5 metro ang layo mula kay Old Master Leocadia. Huminto siya. Sa taong iyon, sa alas 7, natagpuan ko ang testamento na iniwan ng aking ama ilang taon na ang nakalilipas. Huminga siya ng malalim, puno ng paghihirap ang kanyang mukha. Ito ay isang testamento, na binubuo ng pinin at comics. Sa sulat, sinabi sa akin ng tatay ko, "Anak, mabuhay ka. Sa pamamagitan lamang ng pamumuhay, maaari kang maghiganti." Kaya, kinilala ko ang isang magnanakaw bilang aking ama, at dinanas ko ang kahihiyan sa loob ng mahigit 30 taon. Sa pagtatapos, ang kanyang mga salita ay pinigas sa nakapikit na mga ngipin, may mga mata ang langit. Sa wakas ay hinintay ko ang araw na ito. Matagal ka na bang naghintay? Umiling si Evangeline Leocadia, nawala mo ang iyong huling pagkakataon. Sa katunayan, palagi kitang tinatrato bilang sarili kong anak, si Harper Leocadia, dahil sa kanyang pansariling interes, sinira ka. Siya, ay hindi isang kwalipikadong ama. Harper Leocadia. Parang narinig na ng mga kapamilyang Leocadia ang pangalang ito noon pa. Tila naalala nila na sa dambana ng pamilya, mayroong isang spirit tablet na may nakaukit na pangalan ni Harper Leocadia. Pwede bang, dahil sa kanyang pansariling interes? Tumawa si Natalia Leocadia at umiling, ang paghihiganti para sa aking ama ay makatarungan at matuwid. Noon, namatay siya sa mga kamay mo, kaya ngayon, gusto kong mamatay ka sa kamay ko. Habang nagsasalita siya, puno ng kumpiyansa ang kanyang mga salita. Noon, si Harper Leocadia ang nagtangkang saktan ako, ngunit kabalinto na ang dinanas niya ang mga kahihinatnan, na namatay sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay. Huminga ng malalim si Evangeline Leocadia,
Kahit na tinatawag ako ng mga tagalabas na walang awa, ang fratricide ay palaging pinasimulan ng iba. Noon, palagi kong kinukonsinti ang iyong ama, ngunit pinilit niya akong itulak sa aking kamatayan. Iminuwestra ni Evangeline Leocadia ang kanyang kamay, at mabilis na pumasok ang mga bodyguard ng Leocadia. Nangunguna sa kanila, sina Karen at Terry Moore. Oh, ang dalawang ito ay binili mo rin. Habang pinagmamasdan ang kanyang mga dating nasasakupan, walang tigil ng inisyon si Natalia Leocadia, mga walang kwentang alipin. Kahit na pinaghihinalaan niya ang kanilang pagtataksil, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kabilis ang pagtataksil kina Terry Moore at Karen. Pagkanulo, umiling si Evangeline Leocadia, itinuro si Natalia Leocadia, ang taksil ay ikaw. Ito ang Leocadia home, binabayaran sila ng pamilya Leocadia at natural, dapat nilang protektahan ang pamilya. Sa tingin mo, na-corner talaga ako. Sa pagharap sa 12 ng bodyguards, umiling si Natalia Leocadia, bakas sa mukha niya ang pagkabigo, dahil natutulog ako sa loob ng mahigit 30 taon, mas nakakahiya para sa iyo kung mahulog ako sa kanilang mga kamay. Walang takot, walang gulat. Kumpiyansa lang. Nagsasalita pa rin ng mahigpit sa bingit ng kamatayan. Tumayo si Evangeline Leocadia, malamig na nakatingin kay Natalia Leocadia. Minsan, may nag-advise sa akin na alisin ka ng tuluyan, sinasabing patayin kita. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang ating kapatiran, inampon kita para kay Harper Leocadia at nag-orkestra pa nga ng isang Crown Prince swap, na ginagawa kang aking nominal na panganay na anak. Gayunpaman, ikaw ay walang kabusugan. At saka, ayaw mong pahalagahan at magpasalamat. Pagkadismaya, siya ay labis na nabigo sa loob. Ang lalaking inalagaan niya sa loob ng ilang dekada ay nangangagat na. Ang magsasaka at ang ahas. Sorry, si Natalia Leocadia, na itinuro ang kanyang itim na pormal na damit, ay nagsabi, ngayon, kailangan kong dumalo sa iyong libing. Ibaba mo siya. Malamig na umungol si Evangeline Leocadia. Bumungad sa kanyang mga mata ang hangarin na pumatay. Mga matatanda, kung hindi ngayon, kailan pa? Pagharap sa mga bodyguard na papalapit, sumigaw si Natalia Leocadia. Basag. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, ang mga pintong salamin ng banquet hall ay nagkapira-piraso. Isang figurang nakasuot ng itim at isa pang nakaputi, parehong nakasuot ng damit, ang tumapak sa basag na salamin. Naglakad sila papasok. Atticus Ellsworth, Orville Ellsworth. Banibisita namin ang pamilya Leocadia. Habang magkadikit ang dalawang kamay bilang pagpupugay, may bahid ng paghamak ang kanilang mga mata. Sino ka? Itigil mo ang charade na ito at ibunyag ang iyong sarili. Si Daphne Leocadia, nagulat, ay tumuro sa pintuan, ibaba mo silang lahat. Ang mga bagong dating na ito ay hindi maganda. Talagang, sila ay mga reinforcement na tinawag ni Natalia Leocadia. Ang Supreme Elders, pumalakpak, bumigay ang mga binti ni Karen, at lumuhad siya sa kinatatayuan. Bilang isang Medicine King Valley disciple, kahit isang panlabas na miyembro ng sekta, alam na alam niya ang mga bagay sa loob ng Medicine King Valley. Sa itaas ng Medicine King, mayroong isang grupo ng mga mahiwagang matatanda, na gumagala sa 4 na dagat. Tinukoy sila ng mga disipulo ng Medicine King Valley bilang Supreme Elders. Ang mga individual na ito ay bihirang lumitaw. Ngunit kapag ginawa nila, magre-resulta ito sa mga ilog ng dugo. Bagaman hindi pa sila nakita ni Karen, kilala ang reputasyon ni Atticus at Orville Ellsworth. Natalia Leocadia, ikaw ay isang inner sect disciple ng Medicine King Valley. Gulat na bulalas niya. Talaga, tumanggo si Natalia Leocadia. Na may pagmamalaki, Karen, alam kong palagi kang nagtataka tungkol sa pagkakakilanlan ng inner sect disciple ng Medicine King Valley. Pero hindi mo inaasahan na ako yun, di ba? Bilang amo ni Karen, madalas siyang gumawa ng mga diversyon para maaga ang atensyon nito. Itinatagong mabuti ang sariling pagkakakilanlan. Pero ngayon, ibinunyag na niya ito. Ito talaga. Hindi inaasahan. Isang mapait na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Karen. Pagkaraan ng mahabang panahon na paghahanap, natagpuan lamang ang taong iyon sa harapan niya. Ang taong ito ba ay isang disipulo din ng Medicine King Valley? Tinuro ni Orville Ellsworth si Karen at nagtanong ng malakas.
Bilang tugon sa Supreme Elder. Ang mga mata ni Natalia Leocadia ay kumikinang sa matagumpay na kagalakan, Karen talaga ang taong ito. Noong una, sinamahan niya si Julius Reed sa pagdudulot ng kalituhan sa Medicine King Valley, na pinatay ang isang direktang disipulo ng Medicine King at Taxil. Naaalala ko, tumango si Orville Ellsworth, malamig ang tono ng boses niya, kapag harapin ko na ang mga bagay dito, personal kitang ibabalik sa Medicine King Valley. Gulp. Namutla ang mukha ni Karen. Babalik, mas malala pa yan sa kamatayan. Tumigil ka. Noon lang, bumunot ng baril ang isang bodyguard ng pamilya Leocadia, tinutukan ang dalawang Supreme Elders of Medicine King Valley. Patayin sila, sigaw ni Evangeline Leocadia. Naramdaman niya na nakakatakot ang dalawa. Bang! Pumutok ang baril. Whoosh! Mabangis na ibinaba ni Atticus Ellsworth ang kanyang robe. Agad na tumama ang bala at tumama sa dingding. Mamatay. Iniunat ni Orville Ellsworth ang isang kamay patungo sa bodyguard na may hawak ng baril. Splat! Ang susunod na sandali, namilog ang mga mata ng bodyguard, at umagos ang dugo mula sa lahat ng orifice. Namatay siya ng marahas sa lugar. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 902 naghihintay sa mga tao na dumating hinaharang ang mga darts gamit ang mga kamay. Pagpatay mula sa buong kalawakan. Sa loob ng banquet hall ng Leocadia family, bumagsak ang katahimikan na parang kamatayan. Ang mga miyembro ng pamilya ay nanlaki ang kanilang mga mata, hindi makapaniwala na ang lahat ng nauna sa kanila ay totoo. Ang mga ganitong eksena, sa mga pelikula lang nila napapanood. Ngayon, ito ay tunay na naglalahad sa harap nila. Magpatuloy. Napatingin si Orville Ellsworth sa mga bodyguard ng Leocadia family na natarante sa harap niya, may ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi. Ang ganoong makamundong kaganapan, halos hindi nagkakahalaga ng kapana-panabik sa kanya. Pinagmasdan niya ang paligid, tumango, at sinabing, nasisiyahan ako sa isang malaki, masiglang pagtitipon ng pamilya. Atake. Si Evangeline Leocadia ay umungal na may mapupulang mukha, huwag kang maawa. Maliwanag, ang mga kalaban ay mga eksperto. Malaki ang tiwala ni Natalia Leocadia, tiyak dahil sa dalawang lalaking ito. Matapos mahulog ang mga salita, ang 12 ng mga bodyguard sa harapan ay umabot sa kanilang mga baywang at naglabas ng mga kahon ng mga nakatagong armas. Ang mga bibig ng mga kahon na ito ay nakatutok sa dalawang lalaki. Pero sa mukha nila, tumutulo ang pawis. Nanginginig din ang mga kamay nila. Ang dalawang nakadamit na matanda na nasa harapan nila ay lumampas sa pagkakaintindi ng mga bodyguard. Ang pamilya Leocadia ay walang mga eksperto, si Terry Moore ay isa sa kanila. Ngunit kahit na kasing lakas ni Terry Moore, mahihirapan siyang mabuhay sa ilalim ng pagsalakay ng mga nakatagong kahon ng armas na ito. Ang misyon para sa gabing ito ay orihinal na pumatay kay Natalia Leocadia, at upang maiwasan ang desperadong pagkilos ng isang nasulok na kaaway, ang bawat tao ay nilagyan ng isang kahon ng mga nakatagong armas. Ngayon, ito ay magiging kapaki-pakinabang. Ang mga elite bodyguard ng Leocadia family ay natipon lahat dito. Ngunit seryoso ang mukha ni Evangeline Leocadia, hindi sigurado ang kanyang puso. Malakas, masyadong malakas. Ang dalawang matanda ay malinaw na hindi ordinaryong individual. Mula sa mga salita ni Natalia Leocadia, napagpasyahan niya na sila ay mga Supreme Elder mula sa Medicine King Valley. Siyempre, narinig ni Evangeline Leocadia ang Medicine King Valley. Sa kanilang mga lupon, ang Medicine King Valley ay isang paksang mahirap balewalain. Maraming mayayamang negosyante ang gugugol ng malaking halaga, para lamang sa pagkakataong lumuhad sa harap ng engranding bulwagan ng Medicine King Valley, na humihiling ng mga elixir na nagpapahaba ng buhay. Kung kahit na ang mga ordinaryong inner sect disciple ay hinanap, paano na ang mga matatanda? Sa pag-iisip na ito, isang lamig ang bumalot sa likod ni Evangeline Leocadia, at hindi niya namamalayan na sinangga niya si Sofia Leocadia sa likod niya. Evangeline Leocadia, ngayon ay bibigyan kita ng pagkakataon. Si Natalia Leocadia ay nakatayo wala pang 3 metro ang layo, ang kanyang tono ay nakakapagpakumbaba, sa pamamagitan ng pagpapakamatay, masisiguro ko ang kaligtasan ng iyong lahi. Kung hindi, lahat sila ay makakasama mo sa kamatayan. Habang nagsasalita siya,
Namumula ang mukha ni Natalia Leocadia sa hindi maipaliwanag na tuwa. Sa loob ng mahigit 30 taon. Nagdadala ng kahihiyan sa loob ng mahigit 30 taon. Sa wakas, dumating na ang araw. Rebelde. Nagmura si Evangeline Leocadia. Namumula ang kanyang mukha. Sa loob ng mahigit 30 taon, itinuring kitang sarili ko. Ang pangyayari noon ay ang tatay mo na nagtatangkang lasunin ako, ngunit siya mismo ang nakainom ng lason. Kung hindi dahil sa pagpipilit kong iligtas ka, wala ka ngayon dito. Nanginginig siya sa galit, kabog ng dibdib. Hindi niya sinasadyang ilabas ang nakaraan. Ngunit ngayon, dahil alam na ni Natalia Leocadia, hindi mahalaga ang pagbanggit nito. Hindi na mahalaga, sa pagharap sa galit na saway ni Evangeline Leocadia, napailing si Natalia Leocadia na nakangiti, ang mga patay ay lumipas na, ang mga buhay, syempre, ay dapat mamuhay ng mas mabuting buhay. Inayos niya ang itim na suit sa kanyang katawan at mahinang sinabi, ngayon, ibigay mo ang buong asset ng Leocadia family. Kung masisiyahan mo ako, marahil ay ililibre ko ang lahat sa silid na ito. Lahat ng miyembro ng Leocadia family na kwalipikadong dumalo sa piging ngayong gabi ay nagmula sa linya ni Evangeline Leocadia. Ito ay isang panuntunan. Ang sinumang nabigo sa pakikibaka upang maging family head ay kailangang umalis sa mansyon ng Leocadia at mag-isa. Sa madaling salita, bukod kay Natalia Leocadia mismo, ang iba pang mga tao sa silid ay malapit na nauugnay kay Evangeline Leocadia. Ngunit, si Sofia Leocadia ay isang pagbubukod. Nakatuon ang tingin ni Natalia Leocadia sa munting prinsesa na ito ng pamilya Leocadia habang nakangiting idinagdag, noon sa tabi ng kama mo, naglakas loob siyang takutin ako. Paumanhin, isa akong may sama ng loob. Ikaw. Si Daphne Leocadia, walang pakialam sa lahat, ay sumugod pasulong mula sa malayo. Ang sinumang maglakas loob na hawakan ang kanyang anak na babae ay mahaharap sa kanyang galit. Whoosh! Matinding pagsipa si Natalia Leocadia, pinalipad si Daphne Leocadia sa buong silid. Sa tingin mo may pagkakataon ka. Siya ay nagpakawala ng malamig na tawa, habang nakatingin kay Daphne Leocadia sa lupa, nagbuga ng dugo, ang unang bagay na gagawin ko pagkatapos ng posisyon ko ngayon ay ang patayin ang iyong anak na babae. Ang pangalawa, ay ihatid ka sa iyong paglalakbay. Ang lakas ng loob mo. Whoosh! Hinampas ni Evangeline Leocadia ang mesa at itinuro si Natalia Leocadia. Ang makakapatay sa taong ito ay gagantimpalaan ng 10 milyon. Isang walang utang na loob na puting mata na lobo. Sa isang iglap, lumiko ang mga nakatagong kahon ng armas. Sa sandaling ito na dahan-daang itinaas ni Orville Ellsworth ang kanyang kanang kamay at pagkatapos ay mabangis na hinawakan. Bumagsak sa lupa ang bodyguard na pinakamalapit sa kanya sa matinding paghihirap. Ang buong tao ay pumulupot sa isang bola, na may patuloy na pag-agos ng dugo mula sa kanyang bibig. Ngunit ang kulay ng dugo ay naging itim na. Whoosh! 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 Ang mga natarantang bodyguard ng Leocadia family ay halos hindi namamalayan na nag-trigger ng kanilang mga mekanismo sa dalawang matandang lalaki. Umiikot, si Atticus Ellsworth ay humakbang pasulong, pinagtanggol si Orville Ellsworth sa likod niya, at mabangis na itinapon ang kanyang robe. Ang mga darts, na tumatama sa balabal na parang tinamaan ng metal, ay kumislap at pagkatapos ay nagkalat sa sahig. Sa sandaling tumigil ang ingay mula sa mga nakatagong kahon ng armas. Bahagyang pinitik ni Orville Ellsworth ang kanyang daliri. Whoosh! Isang ulap ng usok ang sumabog sa gitna ng mga bodyguard ng Leocadia family. Ang mga bodyguard, sa matinding paghihirap, ay napahawak sa kanilang mga lalamunan, ganap na hindi makahinga. Klang! Ang mga sandata ay patuloy na nahuhulog sa lupa. Kasunod nito ay ang ingay ng mga katawan na tumatama sa sahig. Sa loob lang ng kalahating minuto, 12 ng mga bodyguard, lahat ay patay. Nakahiga sila na dilat ang mga mata, matigas ang katawan. Hingal na hingal. Gulp! Napalunok si Evangeline Leocadia, puno ng gulat ang kanyang mga mata. Siya ay nabuhay ng isang buhay at hindi kailanman nakakita ng gayong kakilakilabot na mga tao. Ang mga bodyguard na iyon, kung tutusin, ay ang mga piling tao na kinuha ng pamilya Leocadia sa malaking gastos. Ang sabihin kaya nilang makalaban ang bawat isa sa 10 ay hindi pagmamalabas.
Pero ngayon, lahat ay namatay sa trahedya. Brilliant! Si Natalia Leocadia, na pumapalakpak sa kanyang mga kamay, ay lumapit sa dalawang matanda at yumuko ng malalim. Palagi kong naririnig ang mga iginagalang na reputasyon ng mga elder, at nakikita ko kayo ngayon, tunay akong humanga. Bilang isang inner sect disciple, madalas niyang marinig ang tungkol sa iginagalang na reputasyon ng Supreme Elders. Pero ngayon talaga ang unang pagkakataon na nakita niya sila. Nasaan si Julius Reed? Tanong ni Orville Ellsworth. Ang kanilang pangunahing layunin sa pagpunta dito ay upang maalis si Julius Reed. Pangalawa, ito ay upang kunin ang kontrol sa mga ari-arian ng pamilya Leocadia. Nakaayos na ang kalapiting iyon na si Sofia Leocadia na makipagkita kay Julius Reed. NON 0. Sa tansya ko, kalahating oras na lang ay nandito na siya, natatawang sabi ni Natalia Leocadia. Paggunita sa araw kung kailan dirdiretsong pumasok si Julius Reed at marahas na sinampal siya sa mukha, walang humpay na namumuo ang galit sa loob ni Natalia Leocadia. Salamat sa kabutihan na kumilos ang kataas-taasang elder, o ang lahat ng kanyang mga taon ng pagsisikap ay nasayang, na nag-iiwan sa kanya na walang pagkakataon na magbalik loob. Kung gayon, maghihintay tayo, sabi ni Atticus Ellsworth habang humahakbang siya sa mesa, humila ng upuan, at umupo. Pagkatapos, pumikit siya para magpahinga. Naghihintay sa pagdating ng binata. Muli, bumagsak sa nakakatakot na katahimikan ang banquet hall. Ngunit bago iyon, ayusin natin ang ilang mga account, sabi ni Natalia Leocadia. Lumakad palapit kay Evangeline Leocadia. Ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang balikat, at nagsimulang magpuwersa sa kanyang mga daliri. Tumigil ka, sumugod si Sofia Leocadia at kinagat si Natalia Leocadia sa kamay. Ang mura mong babae. Sampal. Balik kamay na sinampal ni Natalia Leocadia si Sofia Leocadia, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Sa likod ng kanyang kamay, may malinaw na impresyon na naiwan na may dugo. Hindi kita papatayin dahil gusto kong panoorin mo ang pagkamatay ni Julius Reed sa harap mo. Tumawa siya ng malakas at umupo sa tabi ni Evangeline Leocadia. Stepfather, let's sit back and enjoy the show. Pagkatapos ng palabas, ikalulugod kong ihatid ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 903, Cheng Yaojin biglang nagpakita sa daan ang pamilyang Carmichael ay mahigit 50 kilometro ang layo mula sa pamilya Leocadia. Hindi malayo, hindi rin masyadong malapit. Pagkatapos ng lahat, ang kabisera ay malawak at mabigat ang populasyon. Ang pangunahing isyo ay ang pagsisikip ng trapiko. 50 kilometro ang pakiramdam ng 500 kapag naipit ka sa siksikan. Si Julius Reed ay nagkaroon ng foresight na direktang bumili ng maliit na motorsiklo. Lumipad sa mataong lungsod. Marami pa namang oras kaya hindi siya nagmamadali. Kung tutuusin, kung hindi siya samipot, halos hindi masimulan ng pamilya Leocadia ang kapistahan. Iniligtas niya si Evangeline Leocadia dahil nangako siya kay Sofia Leocadia. Wala itong kinalaman sa pamilya Leocadia. Nararapat lamang na ang makapangyarihang Dragon King ay yayain ng pamilya Leocadia sa pagkain pagkatapos ng tulong. Ang pagiging huli ng ilang minuto ay mapipigilan lamang siyang mawalan ng mukha. Pagkatapos maghabi sa mahigit 100 kalye, nakarating siya sa isang eskinita. May isang shortcut dito, isa na sinabi sa kanya ni Beckett Carmichael. Ngunit dahil makitid ang daanan, karamihan sa mga sasakyan ay hindi makadaan. Gayunpaman, walang kalsadang masyadong makitid para sa isang maliit na motorsiklo. Sigurado ka bang siya iyon? Sa di kalayuan, may nakayuko sa puno, hawak ang isang pares ng binocular. Nasa field of view niya si Julius Reed na nakasakay sa motorsiklo. Sa sandaling ito, si Julius Reed ay may lalipap sa kanyang bibig at naghuhuni ng isang himig, malinaw na nagsasaya sa kanyang sarili. Walang pagkakamali. Ayon sa ibinalik na impormasyon, ito ang lalaking pumatay sa ikatlong ranggo ng aming Shadowgate na pinuno. Galit na sinabi ng ibang tao sa puno, talaga bang baliw na dragon ang lalaking ito? Paano ko malalaman? Mahigpit na kumunot ang noo ng lalaking may binocular, pwede ba tayong magkamali? Sasakay kaya si Mad Dragon ng ganyang ratty motorcycle? Pagkatapos ng lahat, siya ang pinuno ng Seven Clouds Academy. Isipin na lang ang mga pinuno ng ating Shadowgate,
Sino sa kanila ang hindi mukhang kahanga-hanga kapag lumabas sila? Ang Seven Clouds Academy ay nawala at lumabas sa loob ng 4 na taon, hindi na ito kung ano ito. Naiinis na sinabi ng kanyang kasama, kahit na siya talaga si Mad Dragon, malamang na hindi niya mababawi ang pagbaba. Ngunit huwag kalimutan, mayroon kaming isang lihim na sandata sa aming mga kamay. Pagkasabi nito ay nilagay niya ang kamay niya sa bewang niya. Nakaumbok doon, parang armas. May dumating na ba mula sa Solon Mountain? Inilipat ng lalaki ang kanyang binocular at tumingin sa kanyang relo, bakit hindi pa sila kumikilos? Bago pumunta dito, muli nilang ginamit ang Solon Mountain. Noong nakaraang pagkakataon, ang Shadow Gate ang nag-leak ng impormasyon, gamit ang Solon Mountain para kumilos habang inaani nila ang mga benepisyo ng mga mangingisda. Sino ang nakakaalam na hindi lamang ang Solon Mountain ang malilipol, ngunit ang Shadow Gate ay mawawalan din ng Arden Bread, ang kanilang ikatlong ranggo na miyembro. Ang kaganapang ito ay yumanig sa mundo ng martial arts. Kung tungkol sa usapin ng personal na pagpatay ni Arden Bread kay Wyatt Carmichael, hindi man lang ito alam ng Solon Mountain. Hanggang ngayon, naisip pa rin nila ang Shadow Gate bilang isang intimate partner. Ika-4 na tagapagtanggol, kung magtagumpay ang mga taga Solon Mountain, direkta ba nating tanggalin ang ating mga maskara? Wika ng lalaki at saka kinuha ang sandata sa kanyang baywang. Isang pana, crossbow arrow, tahimik at nakamamatay. At ang partikular na crossbow na ito ay mas espesyal. Ito ay malakas, at ang mga palaso ay nilagyan ng nakamamatay na lason at mataas na boltahe na kuryente. Kung ordinaryong tao ang mahawakan nito, kahit hindi mamatay sa lason, mamamatay sila sa kuryente. Ang crossbow na ito ay isa sa 3 dakilang kayamanan ng Shadow Gate. Noong nakaraan, maraming master ang namatay sa pamamagitan ng mga arrow na ito. Ngayon, dinala ito ng pang-4 na tagapagtanggol ng Shadow Gate sa kabisera na may layuning sakupin ang Divine Dragon Tripod. At pagkatapos ay i-unlock ang mga lihim sa loob nito. N-Omicron o Omicron. Anuman ang pinahahalagahan ng Mad Dragon ng napakataas ay dapat na nagkakahalaga ng isang kapalaran. Noong nakaraan, inilaan ng Seven Clouds Academy ang lahat ng kanilang pagsisikap sa paghahanap nito, kahit na ang mga alingaw-ngaw na ang Divine Dragon Tripod ay maaaring pahabain ang buhay ng isang tao. Ang gayong tukso ay hindi mapaglabanan ng sinuman. Tingnan mo, gumagawa ang Solon Mountain ng kanilang paglipat. Hindi pa siya nakapagsalita ay may biglang sumulpat na 2 lalaki sa harap ng motorsiklo ni Julius Reed. Tili, narinig ang tunog ng preno, at huminto si Julius Reed sa pwesto. Hello, kasama. Lumapit ang isa sa mga lalaking nakauniporme at sumaludo. Paumanhin, bawal kang sumakay ng motorsiklo sa kalsadang ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang ID, ini-flash ito sa harap ni Julius Reed, at mabilis na inilagay iyon. Ang eskinita ay walang ilaw, napakaitim, halos walang nakikita. Galing ako sa Transportation Bureau, at ayon sa regulasyon, kailangan nating kumpiskahin ang iyong motorsiklo. At saka, kailangan ka naming sumama. Pagkasabi nun ay winagiwi niya ang kamay niya. Dirdiretsong lumapit ang isa pang nakaunipormeng lalaki sa likuran niya at inilabas ang susi ng sasakyan. Salamat sa iyong kooperasyon. Naglabas ang lalaki ng dokumento at panulat, at ibinigay kay Julius Reed, pakipirma rito. Patawarin mo ang aking prangka. Bumaba si Julius Reed sa motorsiklo, tinitingnan ang 2 lalaki na may mapanuksong ngiti, pareho kayong amoy pagpatay na layunin, ngunit sinusubukan ninyong magmukhang sibil at magalang, na ginagawang napakadaling ibigay ang inyong sarili. Habang nagsasalita siya, iniunat niya ang kanyang katawan at humikab, kung nagkukunwaring magnanakaw kayong 2, baka naniwala ako sa inyo. Pero ang pagpapanggap bilang mga alagad ng batas, hindi iyon kapanipaniwala. Mula sa sandaling lumitaw ang 2 lalaki, naramdaman niya ang layunin ng pagpatay. Yung tipong aura, ugali ng Shadow Warrior. Mahirap itago. Pagkatapos ng lahat, kapag ang isang tao ay regular na nakikitungo sa negosyo ng pagpatay at pagnanakaw, imposibleng pagtakpan ito. Sorry, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Mangyaring makipagtulungan sa investigasyon at lagdaan dito. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ng lalaki, kumislap sa gilid ng kanyang mga mata ang isang kislap ng talas. Ganun ba?
Nagtataka ako kung hanggang kailan mo kayang ipagpatuloy ang gawaing ito. Humalukip-kap si Julius Reed, puno ng ngiti ang mukha habang pinagmamasdan ang dalawang lalaking nasa harapan niya. Pirmahan mo. Naninigas ang poster ng lalaki, inilapit sa kanya ang ballpen at papel. Nang wala pang kalahating metro ang layo niya kay Julius Reed, biglang pamitik ang kamay na may hawak ng panulat. Ang dulo ng panulat, nakatutok sa lalamunan ni Julius Reed. Whiz! Halos sa isang iglap, lumabas ang kanang kamay ni Julius Reed, at ang kanyang siko ay tumulak pasulong. Ang lalaki ay pinalipad pabalik 4 hanggang 5 metro. Nahulog ang ballpen sa lupa, at may dugong tumutulo mula sa gilid ng kanyang bibig. Nabali ang 3 tadyang ng suntok na iyon kanina lang. Napakasakit talaga. His, napasinghap ng mariin ang lalaki, ang dibdib sa kaba na parang nabaligtad ang ilog. Sa loob ng Solon Mountain, siya ay isang bihasang manlalaban at hawak ang posisyon ng left protector. Ngunit ngayon, siya ay natalo sa ganitong estado sa unang paghaharap. Kasama, paano ka maaaring gumamit ng karahasan? Tumaas ang isang kilay ni Julius Reed, kinuha mo ang susi ng kotse ko, pinapirma mo ako, at hinampos mo ako, dominante ka talaga. Tama na sa kalokohan. Dahil alam niyang nalantad na ang kanyang pagkakakilanlan, hinawakan ni Doug Martinez ang kanyang dibdib at itinuro si Julius Reed, ibigay ang Divine Dragon Tripod. Ganun ba? Ngayon, dahil nasaktan kita, bakit iniisip mo na mayroon kang anumang pagkilos para makipag-ayos sa akin? Sumandal si Julius Reed sa motorsiklo, pinalaki ang dalawang lalaki sa harap niya, sabihin mo sa akin, saan ka galing? Nang walang hula, alam niya na ang kanyang pagbabalik sa martial world ay malamang na kumalat. Gustong agawin ng mga mula sa martial community ang Divine Dragon Tripod mula sa kanyang mga kamay. Ngunit, ang Divine Dragon Tripod ay isang mainit na patatas. At gusto rin ito ni Julius Reed. Noong itinatag niya ang Seven Clouds Academy, ito ay para hanapin ang nawawalang Divine Dragon Tripod. Ngayon, 10 taon na ang lumipas, at wala pa ring balita. Bundok Solon, Doug Martinez. Pagkatapos magsalita ni Doug Martinez, pinitik niya ang kanyang mga daliri. Sa isang iglap, 12 ng laser beam ang tumama sa katawan ni Julius Reed. Ngayon, mayroon ba akong mga kredensyal upang makipag-ayos sa iyo? Si Doug Martinez, na nakahawak sa kanyang dibdib, ay dahan-daang lumakad. Malubha ang kanyang sugat, medyo nangangitim na ang kanyang kutis. Kung lilipat ka, gagawin ka ng aking mga tauhan bilang pugad ng trumpeta. Naglabas si Doug Martinez ng sigarilyo sa bulsa ng kanyang dibdib at dahan-dahan itong sinindihan. Sana ay gamitin ito para maibsan ang sakit ng kanyang katawan. His, ngunit kahit ang paghinga ay ramdam niya ang sakit ng kanyang mga belang tadyang. Wala sa akin ang Divine Dragon Tripod. Nakangiting sagot ni Julius Reed, walang bakas ng gulat. Para bang hindi niya makita ang 12 ng mga nakatagong armas na nakatutok sa kanya. Hanapin mo siya. Tinanggal ni Doug Martinez ang upos ng sigarilyo at malamig na sinabi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 904 na mga full sa loob ng Solon Mountain, si Doug Martinez, bilang left protector, ay humawak ng mataas at mabigat na posisyon. Ang kanyang kakayahan lamang ay sapat na upang igalang. Ngunit ilang sandali lang ang nakalipas, hindi pa niya nahawakan ang damit ng kanyang kalaban bago siya agad na naitaboy. Ito ay isang suntok sa kanyang pagmamataas. Pero ayos lang. Buti na lang at matagal na niyang inayos ang mahigit 12 ng nakatagong kahon ng armas sa likod niya. Ngayon, matagumpay niyang napigilan ang Mad Dragon. Ngunit hindi siya sigurado kung ang taong nasa harapan niya ay ang Mad Dragon. Ang tinatawag na Mad Dragon ay isang termino lamang na likha ng Shadowgate. Kung sinabi nila na ito ay gayon, kung gayon ito ay. Pagkatapos ng lahat, ilan sa mga pinuno ng Shadowgate ay mga taksil mula sa Seven Clouds Academy. Wala akong pakialam kung sino ka, ibigay mo ang Divine Dragon Tripod at ililigtas ko ang iyong buhay. May kutob si Doug Martinez na ang isang artifact tulad ng Divine Dragon Tripod ay hindi basta-basta dadalhin. Batay sa haka-haka, ang Divine Dragon Tripod ay dapat na medyo malaki, kung hindi, paano makakagawa ang isang tao ng mga medicinal pill? Ang gayong napakalaking kayamanan ay tiyak na may tatago sa isang napakalihim na lugar.
Ang paghahanap sa katawan ay isang pagtatangka lamang na hanapin ang mga armas sa kabilang partido. At pagkatapos ay upang makuha siya. Ano ang Divine Dragon Tripod? Kaya mo bang kainin? Itinaas ni Julius Reed ang kanyang mga kamay at, nakangiti, tumingin kay Doug Martinez, sinasabi ko, nagkamali ka ba ng tao? Maling tao ang nakuha mo. Bahagyang bumantong hininga si Doug Martinez, naramdaman lamang ang pagtaas ng kirot sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga buto ay nabali, pagkatapos ng lahat. Gusto ko talagang magkaroon ng maling tao, ngunit ang welga mo na iyon, kahit na ang isang top tier na eksperto ay maaaring hindi ito makayanan. Huminga siya ng malalim, bumuhos ang pawis mula sa kanyang noo na parang ulan, mas mabuting huwag kang maging Mad Dragon, kung hindi, bubunutin kita at bubunutin ang iyong mga litid. Ang Mad Dragon, nako, isang alamat sa martial world. Ngunit nang bumagsak ang Seven Clouds Academy, ang mga hindi kailanman tunay na nakipag-cross kamay sa Mad Dragon ay wala ng pagpipitagan. Ang mga nakasaksi lamang sa Mad Dragon sa pagkilos ang nakakaalam kung gaano talaga katikot ang alamat. Ngayon, medyo maganda ang mood ni Doug Martinez. Kahit na ang binata na nauna sa kanya ay hindi ang Mad Dragon, tiyak na isa siyang mahalagang tao mula sa Seven Clouds Academy. Pagkatapos, maaari pa siyang sumikat sa buong mundo. Manatili ka. Huwag kang gumalaw. Lumapit ang isang operator ng hidden guard device na inabot upang hanapin ang katawan. Paumanhin, isang dummy lang ang hindi gumagalaw. Kumorba ang mga labi ni Julius Reed sa isang ngisi, at pagkatapos ay bigla niyang inabot para sunggaban, ginamit ang lalaking nasa harapan niya bilang isang kalasag. Paputukan ang mga nakatagong armas. Nagulat si Doug Martinez. Sa katunayan, hindi magiging madali ang pagkuha ng isang tao mula sa Seven Clouds Academy. Ngunit bago makapag-react ang mga device operator, inagaw na ni Julius Reed ang nakatagong kahon ng sandata sa lalaking nasa harapan niya at mabilis na hinayla ang gatilyo. Kasabay nito, gumanti ng putok ang Shadow Warriors ng Solon Mountain. Tinarget ng lahat ng laser ang kasama sa harap ni Julius Reed. Sa makipot na eskinita, sumiklab ang liwanag. At umalangaw-ngaw ang kalat-kalat na tunog ng mga nakatagong kahon ng armas. Matapos ang 100 segundo, huminto ang tunog ng mga kahon ng armas. Bumalik sa dilim ang eskinita. Thud. Itinulak ni Julius Reed ang bangkay sa harap niya sa isang tabi, itinutok ang nakatagong kahon ng sandata kay Doug Martinez, ngayon, ako na ang magtanong sa iyo. Tahimik ang eskinita. Ang Shadow Warriors ng Solon Mountain, na may hawak na mga nakatagong kahon ng armas, ay nakahiga sa lupa. Ang bawat tao ay may butas ng bala sa gitna ng kanilang noo. Ang naging kapaki-pakinabang na posisyon para sa Solon Mountain ilang sandali lang ang nakalipas ay naging Doug Martinez na lang. Matinding na sugatan. Ikaw, gurgle. Gumana ang lalamunan ni Doug Martinez, ang kanyang mga labi ay namumutla ng nakamamatay. Ang mga operator ng device na iyon ay ang mga piling tao ng mga piling tao. Karaniwan, ang isang tao na may nakatagong kahon ng armas ay maaaring sugpuin ang isang maliit na grupo ng mga hidden guard na may firepower. Pero ngayon, patay lahat, walang natirang buhay. At si Julius Reed, na naging target nila sa simula, ay hindi nagdusa ng anumang pinsala. Sa halip, ang device operator na ginamit ni Julius Reed bilang human shield ay ganap na nalilito, parang pugad ng putakti. Kung saan nagkaroon ng isang unit noon lamang, ngayon ay isang nag-iisang utos na lamang ang natitira. Ikaw ay, ang Mad Dragon. Nanginig ang mga paa ni Doug Martinez, at tumayo siya na naninigas sa kinatatayuan, hindi nang ahas na gumalaw kahit isang pulgada. Kahit na sila ng Solon Mountain ay maaaring hindi magawang malinis at mahusay na kumuha ng isang pangkat ng mga elite na tulad nito. Ang itim na eskinita, hindi nasaktan, ngunit nataman ng isang nakatagong sandata sa loob ng isang kisap mata. Parang gawa ng mga immortal. Mad Dragon o hindi, mahalaga ba ito? Lumapit si Julius Reed at marahang kinurot ang kanyang mukha. Solon Mountain, saan mo nakuha ang impormasyong iyon? Ang taong nauna sa kanya ay nagsiwalat lamang ng kanyang kaugnayan, ngunit paano natuklasan ng Solon Mountain na narito siya? Sa huling pagtatangkang pagpatay, si Wyatt Carmichael ng Solon Mountain ay direktang pinatay ng Ardenbred. At si Ardenbred,
Ang pangatlong in command ng Shadowgate ay namatay din sa kakahuyan. Hindi kaya ang mga natitirang kampan. Pero imposible yon. Hindi pa siya nakakaalis ay ang Wolf Cavalry na nakatago sa kabisera ay nakakilos na at nilipol ang mga taong iyon. Wala ni isang nakaligtas. Ito ay Shadowgate. Sa ganoong sandali, si Doug Martinez ay hindi na nang ahas na magsinungaling. Ang tingin sa mata ng isa ay parang isang mabangis na hayop, na handang lumunin siya anumang oras. Bumaba ang isang walang pangalan na presyon. Ganap na dinudurog si Doug Martinez. Ang Shadowgate ang nagpadala ng mensahe, na nagsasabing ang Divine Dragon Tripod ay muling lumitaw sa mortal world, na nagsasabi sa amin na. Alam mo ba kung paano namatay si Wyatt Carmichael? Idiniin ni Julius Reed ang nakatagong kahon ng sandata sa kanyang ulo. Wyatt Carmichael, pinatay ng kamay ng pangatlong in command ng Shadowgate. Naubos na ba ang iyong Solon Mountain at tumulong ka pa sa pagbilang ng pera para sa kanila? Ano? Napuno ng pagkabigla ang mga mata ni Doug Martinez. Pwede bang? Pero narinig ko. Narinig mo na si Wyatt Carmichael ay pinatay ko, at narinig mo rin na ang Divine Dragon Tripod ay nasa akin. Walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Paano mo nalaman yan? Si Doug Martinez ay lubos na natigilan, kahit na nakalimutan ang sakit sa kanyang dibdib. Ang mga salitang iyon, paano sila magkakapareho sa sinabi ng Shadowgate? Ikaw ba ay isang tao ng Shadowgate? Nakita niya itong hindi ka panipaniwala. Ako, nakaramdam si Julius Reed ng kirot sa dibdib, halos mawalan ng hininga at mahimatay. Ano, si Omicron, sa iyong katalinuhan, paano ka naging kaliwang tagapagtanggol? Nakakita na siya noon ng mga walang utak, ngunit ngayon, binago ni Doug Martinez ang kanyang pagkaunawa sa katangahan. Ang aking tiyuhin, ay ang sect leader ng Solon Mountain. Walang magawang sinabi ni Doug Martinez, ang aming Solon Mountain ay walang sama ng loob sa Shadowgate, bakit mo kami sasaktan? Hindi ako tao ng Shadowgate. Halos ay trigger ni Julius Reed ang mekanismo. Bumalik ka at sabihin mo sa tito mo, binibigyan ko siya ng pagkakataon mula sa Seven Clouds Academy. Hanggat nakikipagdigma siya laban sa Shadowgate, hahayaan kong lumipas ang nakaraan. Kung hindi, sa kasalukuyan, siya ay nasa kabisera, gustong tuklasin ang kinaroroonan ni Isabella Worm at ng Divine Dragon Tripod. Bagamat hindi masyadong malakas ang Shadowgate sa labanan, kapag idinagdag mo ang Solon Mountain at Starlight Group, ang tatlong puwersang ito na patuloy na nanliligalig sa kanya ay isang istorbo. Kung magagamit niya ang Solon Mountain para maglaman ng Shadowgate at pagkatapos, kapag nagawa niyang iligtas ang pagsisikap, paksain ang mga organisasyong ito ay isang magandang opsyon. Whoosh! Noon lang, isang mahinang huni na tunog ang dumating. Mag-ingat ka, shoo! Itinaas ni Julius Reed ang kanyang kamay at isang nakatagong kahon ng armas, diretsyong nagpaputok ng dart. Ang dart ay bumangga sa isang crossbow arrow sa himpapawid, na nagpasiklab ng isang flare. Kung hindi ako nagkakamali, dapat silang mga lalaki ng Shadowgate. Nakatingin sa malayong kakahuyan, patuloy na nagpaputok si Julius Reed mula sa nakatagong kahon ng sandata sa kanyang kamay. Magwala ka, sabihin mo sa tiyuhin mo, kung maglakas loob siyang guluhin akong muli, ang Seven Clouds Academy ay magmamarcha ng 1,000 milya at lilipulin ang iyong Solon Mountain. Nang marinig ang mga salitang ito, naramdaman ni Doug Martinez ang bigat sa kanyang mga balikat at agad na tumakbo patungo sa malayo. Malapit na siyang nakatakas sa kamatayan. Talagang mula sa Seven Clouds Academy, napakalupit sa pagkilos, maaari mo pang iwasan ang aking crossbow arrows. Mula sa dilim, dalawang lalaki ang lumabas. Ang isa sa kanila ay may hawak na crossbow, habang ang isa naman ay may parol sa kamay. Gumawa ka, agad-agad. Ang malaking lampara ay kumikinang ng maliwanag gaya ng araw, na nagbibigay liwanag sa buong eskinita. Sa likas na katangian, si Julius Reed ay nagsanggalang sa kanyang mga mata gamit ang kanyang kamay. Whoosh! Isang malakas na tunog ang dumaan sa kanyang tenga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 905, dumalo sa bangko at ang pana na pana ay tahimik at hindi nakikita. Kung hindi dahil sa pambihirang persepsyon ni Julius Reed, hindi niya mapapansin ang tunog sa maikling sandali na siya ay nabulag. Ito ay masyadong malabo, maliwanag, ang pana na pana ay espesyal na ginagamot.
Inilipat niya ang kanyang katawan, nahuli ang pana sa ilalim ng kanyang kilikili. Isang malakas na agos ng kuryente ang bumalot. Napaatras si Julius Reed ng 2 hakbang, nakasandal sa scooter. Nablangko ang isip niya. Gaano kahalintulad ang pakiramdam na ito sa unang pagkakataon na isinuot niya ang Dragon King Ring. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkagambala, isang baha ng mga alaala ang bumalik sa kanyang isipan. Isabella Worm, Lillian Thompson, Grace River, at Eli Ezerpine. Ang mga pangalan at anyo ng 4 na alilang babae. Nagsimulang lumabas sa kanyang isipan. Ang mga piraso at piraso ng nakaraan ay unti-unting lumabas. Sinimulan pa niyang alalahanin ang orihinal na layunin ng pagtatatag ng Seven Clouds Academy at ang mga alitan sa pagitan ng 4 na katulong. Maraming mga hindi sinasadyang mga detalye mula sa mga araw na iyon ngayon ay tila kaya pinag-isipan. Kasama ng sinaunang aklat na may bahid ng dugo mula sa Seven Clouds Academy. Ang mga bagay ay tila mas malinaw. Talagang isang magandang bagay. Bumulong siya, gaano man ito kakilakilabot, nauuwi pa rin ito sa ilalim ng ating mga pana. Ang Old 8 nanograms Shadowgate, na may hawak na crossbow, ay buong pagmamalaki na nagsabi, ang kayamanan ng Shadowgate, na sinamahan ng high-power light bulb na ito, ay hindi magagapi sa mundo. Ito ang kanilang nakagawian na pamamaraan. Binuksan nila ang daan ng may maliwanag na ilaw, babarilan nila ang crossbow arrow sa sandaling mawala ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Noon, hindi mabilang na mga eksperto ang namatay sa pamamaraang ito. Shadowgate. Sa pangalan pa lang, masasabi na ito ay may kaugnayan sa kadiliman. On Omicron, S Omicron. Mas pinili nilang hampasin mula sa mga anino. Ang pananambang at pagpaslang ay kanilang nakaugalian na taktika. Kaugnay nito, kakaiba ang Shadowgate. Mukhang hindi siya patay, ngunit malamang na hindi siya mabubuhay ng matagal. Inalis ng pang-4 na pinuno ng Shadowgate ang spotlight, tinanggal ang kanyang salaming pang-araw, at walang pakialam na sinabi, bilasan mo ang interogasyon. Tapusin na natin at bumalik na tayo. Kailangan pa nating hanapin ang mga tao ng Solon Mountain at ilabas sila. Kung ang isang tao mula sa Solon Mountain ay tumakas pabalik, ang Shadowgate ay hindi may iwasang magkaroon ng problema. Ang dalawang grupo ay natural na mapagkompetensya at hindi magkatugma tulad ng apoy at tubig. Sa pagkakataong ito, ang kanilang pagtutulungan ay dahil lamang sa muling paglabas ng Seven Clouds Academy. Nais ng magkabilang panig na makuha ang Divine Dragon Tripod. Kung tungkol sa kung ano ang mangyayari pagkatapos makuha ang Divine Dragon Tripod, walang makapagsasabi ng sigurado. Ngunit hindi bababa sa hanggang doon, ang parehong partido ay mapanatili ang isang kooperatiba na relasyon. Yung mga lalaki mula sa Solon Mountain, wala silang silbi. Inalis ng Old 8 ang crossbow at maluwag na naglakad patungo kay Julius Reed, napakasimpleng bagay, ngunit lahat sila ay nabura. Puno ng paghamak ang tono niya. Ang maliitin ang mga kapantay ay isang karaniwang katangian, kahit na sa mga Shadow Warriors. Tingnan natin kung humihinga pa siya. Nang marating niya si Julius Reed, inabot ng Old 8 nanograms Shadowgate ang isang kamay at inilagay ito sa ilalim ng ilong ni Julius Reed. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagmulat ng mata si Julius Reed na natulala sa pagkakakuryente. Damn you're a broken bar ikaw. Bago pa siya makatapos, mabilis na hinugot ni Julius Reed ang pana mula sa ilalim ng kanyang kilikili at itinutok ito sa kanyang katawan. Ang malakas na agos ng kuryente ay umagos sa buong katawan sa isang iglap. Ang Old 8 nanograms Shadowgate ay yumuko at bumagsak ng diretso sa lupa. Patay. Ang kanyang katawan ay nasusunog na itim. Dilat ang mga mata, napuno ng amoy ng sunog na laman ang hangin. Ikaw you're a broken bar. Nagulat ang pang-4 sa command at saka mabilis na binuksan ang spotlight. I-click. Tumalon si Julius Reed at sinira ang bombilya gamit ang isang kamay. Ang kalye ay nabalot muli sa kadiliman. Shadowgate, ito lang ba ang mayroon ka? Tumingin siya sa pang-4 na pinuno ng Shadowgate, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kanyang pagkabigo. Hindi naman masama ang tinatagong sandata, sadyang napakalakas niya. Tingnan natin kung totoo. Whoosh! Ang pang-4 na pinuno ng Shadowgate ay naghagis ng suntok, na may hawak na punyal sa kanyang kamay. Matulin.
Casual na inabot ni Julius Reed ang harapan at saka ito pinitik. His Euro broken bar. Isang tunog na nakakabasag ng buto ang umalangaw habang ang ikaapat na tagapamahala ng Shadowgate ay sumuray-suray sa kanyang mga tuhod sa lupa. Magsalita ka. Sino ang nag-leak ng balita ng Divine Dragon Tripod? Naging malamig ang boses ni Julius Reed. Shadowgate, isang organisasyong itinatag ng isang taksil mula sa Seven Clouds Academy. At least, traidor na ang amo ni Shadowgate. The head boss Euro broken bar, it was the head boss's idea. Sumusunod lang kami sa utos, hindi kami makasuway. Ang fourth in charge ay humagulgol sa sakit. Mga spotlight at crossbow arrow, pero hindi man lang nila makalmat ang lalaking nasa harapan nila. Siya ay lubos na desperado. Shadowgate, sino pa ang sinabi mo tungkol dito? Ito ang tanong na pinaka nag-aalala ni Julius Reed. Ang Divine Dragon Tripod ay hindi katulad ng ibang mga bagay, ito ay isang kayamanan na hinahabol ng buong Martial World. Kung kumalat ang balita, lahat ng tao sa Martial World ay dadagsa dito. Pagkatapos ng lahat, ang tukso ng pagpapahaba ng buhay ay napakahusay. Napakahusay na maraming tao ang nagsasapanganib ng kanilang buhay upang lumapit at ipaglaban ito. Kahit na alam nila na maaari silang mamatay sa isang dayuhang lupain, ang mga taong ito ay manggaguna pa rin sa pagsingil. Kumalat na ang balita Euro broken bar, sa pagkakaalam ko Euro broken bar. Ang pang-apat na in charge ng Shadowgate ay napalunok, nanginginig habang sinabi niya, hindi bababa sa 3 grupo ang nagpadala ng mga tao sa kabisera ng lungsod. Darating ang pinakamabilis na grupo bukas ng umaga Euro broken bar. Damn, si Julius Reed ay bihirang magmura ng malakas. Napakaraming mahahalagang bagay ang hindi niya nagawa, kailangan niyang makipagkompetensya sa Martial Association at imbestigahan din ang katotohanan sa likod ng kanyang alias na Mad Dragon. Ngayon pa lang, ang puwang na iyon sa kanyang alaala ay muling nagpaalala sa kanya ng hindi pangkaraniwang pagkawala ni Isabella Worm. Sa ganoong kritikal na sandali, may dumating talaga para manggulo. Gustong kunin ang Divine Dragon Tripod. Ang langaw ay hindi nangangagat ngunit nakakainis. Ikaw Shadowgate, lilipulin kita balang araw, papatayin ang bawat isa sa iyo. Natapos magsalita si Julius Reed, itinuro ang pang-apat na tagapamahala ng Shadowgate, hayaan muna kitang tumakbo ng 39 na metro. Pagpatay sa isang taksil, nililinis ang hanay. Ito ay walang kakaiba. Ngunit oras, si Julius Reed ay walang oras sa ngayon. Kapag nakalaya na siya, ang Shadowgate ang una niyang buburahin. Pagkatapos, ito ay magiging deep cold. Pinapaalis mo ba ako? Ang ikaapat na in charge ng Shadowgate ay nahirapang paniwalaan ngunit tuwang-tuwa sila. Pagkatapos ng lahat, ngayon lang pinalaya si Doug Martinez. May mensahe ka bang kailangan kong dalhin? Pansamantala niyang tanong. Sabihin mo sa third in charge ng Shadowgate na sa kalaunan ay ipapadala ko ang kanilang buong pamilya upang muling magsama-sama. Sabi ni Julius Reed. Pagkatapos ay iminuwestra ang kanyang kamay, sige, bilis. Okay, walang pagdadalawang isip, ang pang-apat na in charge ng Shadowgate ay nagsimulang tumakbo ng galit na galit. Ngunit bigla niyang naramdaman na may kakaiba. Hindi ba't matagal nang patay ang third in charge ng Shadowgate, Arden Bread? Nagdadala ng mensahe sa isang patay na tao. Kasabay nito, dahan-daang yumuko si Julius Reed, na inilabas ang isang pana na nakadikit sa Old 8. Ang madilim na gabi, sa loob ng eskinita, nakapulupot ang ilaw ng kuryente sa mga kamay ni Julius Reed. Ilang sandali pa, marahas niyang itinulak ito pasulong. Bang! Ang fourth in charge ng Shadowgate, habang tumatakbo, ay kumislap ng kuryente at naging char. Sabi ko hayaan mo muna akong tumakbo ng 39 na metro. Naglakad si Julius Reed sa mga katawan ng mga lalaking sa Lone Mountain, kinakapa ang kanyang mga susi ng motorsiklo. Pagsisimula nito, pagdaragdag ng gasolina. Pot Euro broken bar. Nawala siya sa madilim na eskinita. Wala pang 15 minuto ang natitira hanggang sa napagkasundo ang oras. Hindi nagmamadali si Julius Reed, kumikilos sa normal na bilis patungo sa pamilya Leocadia. Ngunit, malabo niyang naramdaman na may mali. Si Sofia Leocadia ay hindi man lang nagpadala ng kahit isang text message. Sa sobrang tahimik, hindi man lang ito kahawig ng personalidad ng batang prinsesa ng Leocadia family.
Gayunpaman, natano na niya ang mansyon ng Leocadia family mula sa malayo, kaya hindi na niya masyadong pinansin. Ngunit sa loob ng mansyon, nakaabang ang panganib sa lahat ng dako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 906, The Master of Terrymore, ang oras ay gumagabi na. Sa Leocadia Family Banquet Hall, tumingin si Natalia Leocadia sa $1,000,000 na relo sa kanyang kamay at medyo naiinip na nagsalita, Sofia Leocadia, hindi ka tatantanan ni Julius Reed, di ba? 3 minuto na lang ang natitira hanggang sa naunang napagkasundoan na oras. Gayunpaman, walang bakas ng aktibidad sa pintuan. Hindi kaya no show. Tumawag ka sa telepono. Tinuro niya si Sofia Leocadia, bilisan mo. Ngunit hayaan mo akong malanawan, kung maglakas loob kang magbigay ng tip sa kanya, lahat ng tao sa silid na ito ay mamamatay, kasama ang iyong lolo, ang iyong ama, at ikaw. Medyo nag-aalala siyang hindi magpakita si Julius Reed. Kasama ang 2 Supreme Elder na dumalo, ang sino mang darating ay mamamatay. Ang puso ni Natalia Leocadia ay sabik na sa pananabik. Ayoko. Naikuyom ni Sofia Leocadia ang kanyang mga kamao at bumantong hininga, Tito, wala ka talagang pagkatao. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng kabutihang ipinakita sa iyo ng aking lolo sa nakalipas na 30 taon? Tumahimik ka. Ang huling bagay na gustong marinig ni Natalia Leocadia ay ang relasyon nila ni Evangeline Leocadia. Ngayon, sa wakas ay nakita na niya ang pagkakataon na maging family head ng Leocadia family. Sa sandaling umakyat siya sa kapangyarihan, ang unang bagay na binalak niyang gawin ay patayin si Evangeline Leocadia. Sa loob ng 30 taon, nabuhay siya sa takot at kaba. Walang araw na nakahinga siya ng maluwag. O sa halip, mula nang sumali siya sa Medicine King Valley, na may layuning ibagsak ang pamilya Leocadia na hindi natitinag sa daan-daang taon. Ang kanyang puso ay hindi kailanman nakakilala ng kapayapaan. Ngayon, sa wakas ay nagtagumpay siya. Kung ayaw mong mahirapan, manatili ka lang. Siguro kung maganda ang mood ko, baka hayaan ko kayong lahat na mabuhay ng kaunti. Tumayo si Natalia Leocadia sa harap ni Sofia Leocadia. Ang kanyang mga salita ay may kasamang lamig. Lahat tayo ay ipinanganak mula sa iisang ugat, bakit sabik na sumugod sa labanan? Nang makita ang kanyang kilos, umiling si Evangeline Leocadia sa pagkabigo. Nang lumitaw ang isang tao sa katayuan ng isang Supreme Elder mula sa Medicine King Valley, natakot na walang sino man sa mundo ang makakalaban sa kanila. Tunay na babagsak ang pamilya Leocadia. Bakit nagmamadali? Bahagyang napabuntong hininga si Natalia Leocadia, lumapit kay Evangeline Leocadia, at kinurot ng mariin ang kanyang baba. Matanda ka. Hindi iyan ang sinabi mo noong araw na kayo ng iyong mga kapatid ay nagkakagulo, hindi ba? Ibinaba niya ang kanyang tingin mula sa kanyang matayog na posisyon, tinanggap ang poster ng isang nanalo, habang nakatingin sa lalaking dati niyang ama, ngayon, natatakot ka ba? Ako, hindi kailanman natakot, biglang ngumiti si Evangeline Leocadia. Ang ngiting iyon ay nagparamdam ng bahagyang kilabot kay Natalia Leocadia. Ilang dekada ng mga psikolohikal na anino ang naging dahilan ng kanyang hindi sinasadyang pag-atras ng kalahating hakbang. Matigas pa rin sa iyong mga salita, matandang bagay. Pagkatapos magsalita, pinalakas niya ang kanyang pagkakahawak, isang nakamamatay na layunin ang lumilitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Bang! Ngunit sa susunod na sandali, biglang gumanti si Evangeline Leocadia, pinalipad pabalik si Natalia Leocadia. Ikaw! Pagkalapag sa lupa, nanlaki ang mga mata ni Natalia Leocadia habang nakahawak sa kanyang dibdib. Sa titig niya, puno ng gulat. Kaya mo talagang lumaban. Namilipit siya sa sakit, nagngangalit ang mga ngipin na may dugong umaagos sa mga ito. Kung hindi dahil sa ang Medicine King Valley ay nangangailangan ng pag-aaral ng parehong medikal at martial arts, maaaring siya ay napatay sa welga na iyon. Sino sa tingin mo ang amo ni Terrymore? Tumayo si Evangeline Leocadia, pinalabas ang aura ng isang makapangyarihang figure. Sa sandaling ito, nasaan ang mahinang matanda na may puting buhok? Guro, si Terrymore ay humakbang pasulong, tumatawag ng may paggalang. Haha, gaano kawili-wili, lubos na kaakit-akit. Natigilan muna si Natalia Leocadia, at saka siya humagalpak ng tawa,
Gumawa ka muna ng identity para kay Terry Moore, tapos pinapunta mo siya sa tabi ko. Evangeline Leocadia. Tusong matandang aso, napakalason na pamamaraan. Hindi niya akalain na ang binili niyang bodyguard sa sobrang halaga ay magiging isang nunal na nakatanim sa kanyang tabi. Ngunit, hindi na ito mahalaga. Sa dalawang kataas-taasang elder na naroroon, sino sa mundo ang makakalaban nila? Inayos ko na si Terry Moore ay nasa tabi mo sa dalawang dahilan, malamig na sabi ni Evangeline Leocadia. Una, para protektahan ka. Pangalawa, para ilabas ka sa sandaling nagkikimkam ka ng mga suwail na kaisipan. Pero masyado kang nagtago, kaya kahit ako ay naloko. Mga puso ng tao. Ang pinakamahirap hulaan sa mundo ay ang puso ng tao. Matagal na siyang alerto laban kay Natalia Leocadia, ngunit isipin na nadulas pa rin siya. Tumaob sa kanal. Kung hindi dahil walang sawang tumatakbo si Sofia Leocadia, isa na siyang bangkay. Patay na walang kailan-awan, walang pag-unawa. Hindi man lang nakita ng mga tao sa tabi mo ang ambisyon mo. Natalia Leocadia, tinago mo ito ng malalim. Nakatayo sa likod ni Evangeline Leocadia sina Karen at Terry Moore. Supreme Elder, kailangan kitang guluhin para kumilos muli. Gumapang si Natalia Leocadia bago si Atticus Ellsworth at sinabi sa seryosong boses. Walang problema. Pinagmamasdan ng tatlong tao sa kanyang harapan, umupo si Atticus Ellsworth sa kanyang upuan, itinaas ang kanyang tasa ng tsaa, hindi sila lalapit sa iyo. Mayabang. O sa halip, tiwala. Sa sandaling ito, si Atticus Ellsworth ay nakaka-relax na nakipag-chat, kahit na nagsimula ng casual na pakikipag-usap kay Orville Ellsworth. Malinaw. Hindi niya sineseryoso ang tatlo. Kung gayon, hayaan mo akong maranasan ang mga kakayahan ng Supreme Elder of Medicine King Valley. Seryoso ang ekspresyon ni Evangeline Leocadia. Ito ay sadyang nakikibahagi sa isang bagay na imposible, ngunit pinipiling magpatuloy. Nakatingin sa kanya ang buong pamilya. Wala siyang choice. Nakangangalang ang kanyang mga ngipin at masubok ito. Sisingilan. Sa lalong madaling panahon ay lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, si Evangeline Leocadia ay bumaril na parang kidlat. Sa kanyang mga unang taon, upang harapin ang mga krisis sa pamilya, lihim siyang nagsanay ng martial arts. Eksakto sa mga kasanayang ito na siya ay nakatakas sa kamatayan ng hindi mabilang na beses at naging family head ng Leocadia family. Ngayon, sa kabila ng kanyang edad, nagtataglay pa rin siya ng kabayanihan. Ang kanyang pag-atake ay kasing bilis at mabangis na parang kulog. Bang! Inilapag ni Atticus Ellsworth ang kanyang tasa ng tsaa sa mesa ng may kalabog at marahas na itinulak ito pasulong. Whoosh! Ang tasa ng tsaa ay pumutol sa hangin, sumisipol habang lumilipad ito. Mag-ingat ka, basag! Lumiit ang mga mag-aaral ni Evangeline Leocadia, at sinuntok niya ang kanyang kanang kamao, diretsyong nabasag. Nabasag agad ang tasa ng tsaa. Pero bago pa sila makahinga, may tatlong chopstick pang sumulpat sa harapan nila. Thud! Si Evangeline Leocadia ay hindi nakaiwas sa oras at natusok sa balikat ng isa sa mga chopstick. Klang! Ang chopstick na gawa sa bakal, na may bahid ng dugo, ay ipinako sa dingding ng bahay ng Leocadia family. Tumama ito sa dingding. Maaaring isipin ng isa ang puwersa sa likod nito. His! Napatango-tango si Evangeline Leocadia. Napahawak sa balikat sa sakit. Dugo, walang tigil na tumutulo sa kanyang mga daliri. Pumunta ka. Huwag mo akong pansinin. Huminga siya ng malalim, duguan ang mga mata. Lumaban, o mamatay. Wala siyang choice. Whoosh! Inangat ni Terry Moore ang kanyang upuan sa itaas at marahas itong binasag patungo sa Atticus Ellsworth. Gayunpaman, nang ang upuan ay wala pang kalahating metro ang layo mula sa ulo ni Atticus Ellsworth, ang Supreme Elder of Medicine King Valley ay biglang naglaho. Bang! Sa susunod na sandali, naramdaman ni Terry Moore ang isang suntok sa kanyang likod, na sumuray-suray sa dingding. Spurt! Lumuwa siya ng isang subaw ng sariwang dugo, na halos hindi makatayo sa suporta ng pader. Mula sa kanyang bibig, patuloy na umaagos ang dugo. Ang paghinga ni Terry Moore ay naging mas mabigat din. Masyadong malakas. Ang mga kakayahan ni Atticus Ellsworth ay lumampas sa mga limitasyon ng sangkatauhan. Sa pagharap sa gayong kakilakilabot na kalaban, tanging kawalan ng pag-asa ang pumuno sa kanilang mga puso. Terry Moore.
Malakas na sumigaw si Karen, galit na inihagis pasulong ang isang dakot ng pilak na karayom. On 0, S0, whoosh, whoosh, whoosh. Ang mga pilak na karayom na may lason ay bumagsak sa hangin, dumiretso sa dalawang Supreme Elder. Umiikot. Marahas na pinitik ni Atticus Ellsworth ang kanyang manggas at pinalihis ang mga pilak na karayom. Ito ang taksil ng iyong medikal na paaralan, hindi komportable para sa akin na hawakan siya. Pagkasabi niya nun ay umupo ulit siya. Taksil, dahil ito ay isang taksil, kung gayon ang parusa ay hindi maiiwasan, itinaas ni Orville Ellsworth ang kanyang ulo, nakangiti kay Karen habang dahan-dahan niyang itinaas ang isang kamay. Tapos, binatukan niya ito ng malakas. Isang nakakatakot na sigaw ang pinakawalan ni Karen, na nakaluhod sa lupa sa matinding paghihirap. Isang malaking bukol ang bumukol sa kanyang noo, na may walang humpay na namimilipit sa loob nito. Ang heart-eating bug. Sa oras na dadalhin ka namin pabalik sa Medicine King Valley, katatapos lang nitong kainin ang puso mo, walang pakialam na sabi ni Orville Ellsworth. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 707, Serve Wine, Taksil. Lumapit si Natalia Leocadia at sinuntok si Karen sa tiyan. Naging ube ang mukha ni Karen, at isa pang suntok ang naging dahilan para hindi siya komportable. Kumulat siya, sa hindi matiis na sakit. Mabuti ang pakikitungo sa iyo ng Medicine King Valley, ngunit ikaw, isang taksil, kumagat sa kamay na nagpapakain sa iyo. Bang! Sumunod na naman ang panibagong suntok at sipa. Huwag mong saktan ang kapatid ko. Sarap na sarap si Natalia Leocadia sa pambubugbog nang bigla niyang naramdaman na may tumulak sa kanya mula sa likuran, na muntik nang mahulog sa lupa. Nang lumingon siya, nakita niyang ang umarte ay si Terry Moore. Sa sandaling iyon, humihingal ng husto si Terry Moore, ang kanyang katawan ay puno ng mga mantsa ng dugo. Ikaw at siya ay parehong traidor. Si Natalia Leocadia ay nagpakawala ng tawa at marahas na pinalayas. Pumalakpak, nasa bingit na ng pagbagsak si Terry Moore, at sa sipa na iyon, bumagsak siya, diretsong bumagsak sa lupa. Hingal na hingal, isang grupo ng mga walang kwenta. Hindi ka pani-walang gamaan ang pakiramdam ni Natalia Leocadia sa sandaling iyon. Lahat ng frustration sa puso niya ay nawala. Tandang tanga, oras na nating ayusin ang ating mga account. Inabot niya ang kanyang kamay at biglang may lumitaw na mahabang karayom sa kanyang pagkakahawak. Sa loob ng mahigit 30 taon, pinahirapan mo ako ng husto. Pinaikit ni Natalia Leocadia ang kanyang mga mata, humakbang palapit, alam mo talaga kung fu, itinatago ito ng mas malalim kaysa sa akin. Hey, makukuha mo ang darating sa iyo. Ang balikat ni Evangeline Leocadia ay dumudugo ng husto, ang kanyang mukha ay namutla na sa sukdulan. Kahit na sa kanyang kakilakilabot na martial skills, ano ang magagawa niya? Sa huli, hindi siya katugma sa dalawang matatandang iyon. Ang mahihina lang ang naniniwala sa paghihiganti. Itinaas ni Natalia Leocadia ang mahabang karayom, pinaikit ang kanyang mga mata, ang nakamamatay na lason dito ay dahan-daang papatay sa iyo sa loob ng 1 oras. Tulad ng 100 insektong gumagapang sa iyong puso, magdusa ka. Pagkasabi noon, itinulak niya ang karayom palabas. Huwag. Sa kritikal na sandali, biglang sumuko si Sofia Leocadia. Nakatayo sa harap ng kanyang lolo. Diretso ang karayom sa kanyang katawan. Sofia. Umungol si Evangeline Leocadia. Mabilis na inilagay si Sofia Leocadia sa isang upuan sa tabi niya, at sinugod si Natalia Leocadia. Ganap na hindi pinapansin ang kanyang balikat na nababad sa dugo. Sa sandaling iyon, kumukulo ang kanyang hangarin na pumatay. Matanda, nanginginig ang anit ni Natalia Leocadia. Kahit na nakaharap niya ang isang matandang lalaki na malubhang na sugatan. Pakiramdam niya ay parang sugatang leon na ngayon si Evangeline Leocadia. Naghahanap ng panghuling laban. Whoosh! Bang! Isang pinat ang bumaril sa hangin, na direktang tumama sa tuhod ni Evangeline Leocadia. Pinipilit ang naubos na matanda na lumuhad sa isang tuhod. Kahit na maging mapaghiganti akong espiritu, hindi kita bibitawan. Mariin na ikinuyom ni Evangeline Leocadia ang kanyang mga kamao, bumabaon na ang kanyang mga kuko sa kanyang laman. Ang kanyang mga mata ay puno ng ayaw. Walang tigil na pag-agos ang mga luha. Sofia,
Binaygo kita. Huminga ng malalim si Evangeline Leocadia, lumuhad sa harap ni Sofia Leocadia. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng apo. Kawalan ng pag-asa. Walang iniwang pag-asa ang dalawang Supreme Elders of Medicine King Valley. Tila walang sino man sa mundo ang makakapantay sa kanila. Siya, darating. Naging itim ang mukha ni Sofia Leocadia, ngunit isang mahinang ngiti ang ipinakita niya. Tapos, nahimati siya, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng hindi matiis na sakit. Ngayon, papapuntahin mo na kita ng apo mo. Kinuha ni Natalia Leocadia ang isang upuan at dahan-daang naglakad patungo kina Evangeline Leocadia at Sofia Leocadia. Gusto niyang pumatay, maghayganti, at pagkatapos, sakupin ang kapalaran ng pamilya. Pero noon lang, dahan-daang itinulak ang mga pinto ng mansyon ng Leocadia family. Isang maliit na motorsiklo na may tunog na pot-pot-pot, ang nagmaneho hanggang sa pasukan ng banquet hall. Sa motorsiklo, may nakaupong tao. Dumating na siya. Gumalaw ang lalamunan ni Natalia Leocadia, puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Sa wakas, oras na ba para kumilos? Hello, everyone. Alam ni Julius Reed na nagkaroon ng gulo ang pamilya Leocadia nang makaharap niya ang ilang gwardya sa pintuan. Kung hindi, ang bodyguard ng pamilya Leocadia ay naglakas loob pang tanungin ako. Kahit papaano, nakatayo si Sofia Leocadia sa pintuan at naghihintay sa kanya. Pero ngayon, wala na. Dalawang bodyguards lang na hindi pala kaibigan. Mukhang hindi masyadong maganda, eh. Inihagis ni Natalia Leocadia ang upuan sa kanyang kamay at naglakad palapit kay Julius Reed. Umupo ka, uminom ka. Okay. Laminggalinga si Julius Reed sa paligid, sinulyapan ang mga nasugatang tao sa lupa, at umiling, ang atmosfera lang ang nakakasira. Ang makakita ng dugo ay gusto kong pumatay. Tapusin mo ang iyong inumin, pagkatapos ay patayin ang sino mang gusto mo. Gumawa ng please gesture si Natalia Leocadia, basta nasa iyo ang kakayahan. Walang problema. Umupo si Julius Reed sa tapat ng dalawang Supreme Elder nang walang pag-aalinlangan. Biglang naging tense ang atmosphere. Noon, mismong nasaksihan ng mga kapamilyang Leocadia ang mga kakayahan ni Julius Reed. Ngayon, sa showdown na ito ng malalakas, maaari ba niyang ibalik ang tubig at iligtas ang Leocadia family? Ang mga mata ng lahat ay puno ng pag-asa. Kung ikukumpara kay Natalia Leocadia na naging family head, mas nahilig sila sa matandang master na namamahala sa negosyo ng pamilya. Alak o tsaa. Sa harap ni Atticus Ellsworth ay may dalawang kaldero. Uminom tayo ng alak, hindi ka nalalasing ng tsaa. Nakangiting sabi ni Julius Reed. Halos agad niyang nakilala ang pagkakakilanlan ng dalawang lalaki. On Omicron, ang masangsang na amoy ng gamot, kasama ang kasalukuyang matagumpay na ekspresyon ni Natalia Leocadia. Dapat ay galing sa Medicine King Valley ang dalawa. At may mataas na katayuan. Hindi ka ba nagpanik? Napapikit si Orville Ellsworth, pinagmasdan si Julius Reed. Sa totoo lang, kamukhang kamukha niya ang tao sa mga larawan ng Medicine King Valley. Hindi kaya, pagkatapos ng daan-daang taon, hindi pa rin siya tumatanda. O marahil, hindi siya ang parehong tao. Bakit ako magpapanik? Sumagot si Julius Reed, hindi ba dapat ako ay matuwa kapag may nagyaya sa akin na uminom? Ngunit tingnan mo, napakaraming sugatan sa silid, at ang amoy ng sariwang dugo. Naglakas loob ka bang uminom ng ganoong alak? Dahan-daang itinaas ni Orville Ellsworth ang lalagyan ng alak, nagsalin ng alak sa tasang nasa harapan niya. Malinaw, naghihintay sa iyo ang lahat. Pagkasabi noon, pilit niyang inihagis ang tasa ng alak. Smack! Sinalo ni Julius Reed ang tasa ng alak sa himpapawid, nakahawak ito sa kanyang kamay. Sa itaas, ang halos punong tasa ng alak ay hindi tumapon ni isang patak. Nang makita ito, pinaikit ni Atticus Ellsworth ang kanyang mga mata. Siya ay tungkol sa kabataang ito ng may bagong paggalang. Kahit na si Orville Ellsworth ay mula sa pangkat ng medikal, ang kanyang lakas sa militar ay kakilakilabot. Sa loob ng Medicine King Valley, maraming elder ng Marshall Gate ang hindi makakapantay sa kanya. Ang pagiging Supreme Elder ay hindi madaling gawain. Ngayon, nakuha na ng binata sa harapan niya ang tasa ng alak. Wala ni isang patak ng alak ang natapon. Una ang mga bisita, at bilang bisita,
Hindi ba ako dapat hintayin? Inangat ni Julius Reed ang tasa ng alak, bahagya itong sinisinghot, napakalakas ng lason. Pagkasabi niyon ay inubos niya ang inumin sa isang lagok. Katahimikan. Bumagsak sa patay na katahimikan ang banquet hall ng pamilya Leocadia. Halos 100 pares ng mga mata ang nakatutok kay Julius Reed, sabik na makita siya. Bumagsak na patay mula sa lason. Gamot King Valley, Sa bawat galaw nila, pumapatay sila. Si Natalia Leocadia ay matamang nanunood. Ito ay medyo bihira para sa isang Supreme Elder na gumawa ng isang hakbang. Ngunit lumipas ang kalahating minuto, at walang reaksyon si Julius Reed. Isa pa, whoosh, marahas niyang itinapon ang tasa. Smack, bumagsak. Umabot si Orville Ellsworth para saluhin ito, nagbago ang kanyang mukha. Napakalakas ng puwersa sa likod ng tasa, kaya napaatras siya ng ilang hakbang bago niya napigilan ang sarili. Okay ka lang ba? Bahagyang kumunat ang noo ni Atticus Ellsworth, muling bumigat ang kanyang puso. Ayos lang, medyo ay stretch lang ang muscles ko. Ang gulat ay sumilay sa mukha ni Orville Ellsworth, ngunit mabilis itong nawala. Hindi masyadong malakas ang lason na ginamit niya kanina. Gusto lang niyang subukan ang kakayahan ni Julius Reed. Kahit na hindi malakas, ang isang patak ay nakamamatay sa sinumang ordinaryong tao. Hindi na kailangan ng ganoong kagandahang loob. Nakatingin sa medyo gulong-gulong Orville Ellsworth, tinapik ni Julius Reed ang mesa. Bring on the wine. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 908, Showdown. Sapat na alak. Umupo ulit si Orville Ellsworth sa kanyang upuan na may seryosong ekspresyon. Hindi na siya nagpakita ng relaxed at kontentong gaya ng dati. Habang nag-uusap, itinaas niya ang kaldero ng alak. Ang payat na agos ng alak ay tumutulo mula sa bibig ng palayok, dahan-daang pumapasok sa tasa. Ang orihinal na malinaw na alak ay naging itim ng madikit sa tasa. Malabo, mabango pa. Upang lason ng maayos, dapat tiyakin na ito ay walang kulay at walang lasa. Kahit mahirap itago, dapat itong gawing mabango. Para hindi ma-detect ng iba. Sino ang gustong uminom nito kung mabaho? Ipasa ang alak. Sa pagkakataong ito, si Atticus Ellsworth ang nagpasa ng inumin. Siya ay isang elder ng Marshallgate, na may mga kasanayang higit sa Orville Ellsworth's. Bang! Matapos ang isang malakas na sampal sa mesa, pinitik ni Atticus Ellsworth ang kanyang mga daliri. Umikot ang tasa ng alak at lumipad palabas. Swish! Inilahad din ni Julius Reed ang isang kamay, bahagyang tinapik ang lumilipad na tasa, at itinaas ang isang daliri. Ang tasa ng alak ay balanse sa kanyang daliri, patuloy na umiikot. Makalipas ang kalahating minuto, unti-unti itong huminto. Pagkatapos, kinurot ni Julius Reed ang tasa at isubo ito sa isang lagok. Masarap. Tumingin siya kay Orville Ellsworth na may matagal na interes, sayang talaga at hindi ka bartender. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang ito. Ang tatlong miyembro ng Medicine King Valley ay lubhang nagbago. Lalo na si Orville Ellsworth. Sa pagkakataong ito, nalasan niya ng husto ang inumin. Ang mga ordinaryong tao, kapag naaamoy lang ito mula sa malapitan, ay mamamatay kaagad. Ngunit, kinukutsa siya ng kabilang partido sa pagiging bartender. Nabuhay ng halos 1 siglo. Si Orville Ellsworth ay nakatanggap ng hindi mabilang na paggalang. Siya ay, pagkatapos ng lahat, ang Supreme Elder ng Medicine King Valley. Isang figure na iginagalang ng 10,000. Maging ang Medicine King mismo ay gumagalang sa kanya. Habang naglalakad siya sa mundo, maging mga sekta o madilim na puwersa, lahat ay iginagalang siya ng may malaking paggalang. Hindi banggitin ang mga ordinaryong tao sa mundong ito. Sanay na pinupuri, kahit medyo sarkastikong pahayag ay mahirap niyang tanggapin. Tawagin mo akong bartender. Pinaikit ni Orville Ellsworth ang kanyang mga mata, pinagmasdang mabuti si Julius Reed. Ang gayong malakas na lason ay hindi dapat walang anumang epekto. Kahit lang, medyo discomfort euro, pawala. O ang kabilang partido ay nagpapanggap lamang na matigas. Daming alak. Itinaas ni Julius Reed ang kanyang tasa ng alak. Sapat na alak. Bahagyang tinapik ni Orville Ellsworth ang kanyang daliri, at ang alak sa palayok ay naging pula ng dugo. Dahan-dahan niyang idiniin ang bibig ng palayok, at bumulwak ang alak sa hangin. Whoosh!
Mabangis na iwinagayway ni Atticus Ellsworth ang kanyang manggas. Ang alak sa hangin ay agad na bumuo ng isang tuwid na espada, na tumusok patungo kay Julius Reed. Napunit sa hangin ang pulang dugong talam. Bumubuo ng swooshing sound. Bumagsak. Hinawakan ni Julius Reed ang tasa gamit ang isang kamay, diretsong bumangga sa dugong espada. Pagkatapos, hinailan niya ang inumin malapit sa kanyang dibdib. Itinaas niya ang tasa at uminom ng malalim. Nagre-refresh. Binaligtad niya ang tasa, walang natitira kahit isang patak. Nanlaki ang mga mata ng mga miyembro ng pamilya Leocadia. Para silang manhid. Ay, tao ba ito? Ang paglalarawan dito bilang isang labanan sa pagitan ng mga Diyos ay hindi isang pagmamalabas. Hindi man lang nakita sa TV ang mga ganitong dramatic na paglalarawan. Ang parehong mga partido, na parang naghahatid ng mga spell, ay naging lalong kahanga-hanga. Isang hindi pa nagagawang tanawin sa kanilang mga buhay. Kahit nasa bingit ng kamatayan, ang pagkakaroon ng kapalaran na masaksihan ang gayong eksena. Sulit ito, mukhang may natitira pang patak. Matapos mabitin sa hangin ng 12 segundo, isang patak ng alak ang nabuo sa bakana ng tasa. Hindi pwedeng sayangin. Mabilis na tumalikod si Julius Reed at hinawakan si Natalia Leocadia. Hindi. Bago pa man siya makatapos magsalita ay pilit na ibinuka ni Julius Reed ang kanyang bibig. Pumasok ang patak ng alak. Ang lakas ng loob mo. May surge. Sumabog si Atticus Ellsworth, naglulunsad ng suntok sa hangin. Boom! Umupo si Julius Reed sa kanyang upuan, at nagbanggaan ang mga kamao. Agad na nabasag ng napakalaking puwersa ang hapagkainan. Pagbagsak nito sa lupa, huli na. Hinubad ni Julius Reed ang kanyang damit, habang nakatingin kay Natalia Leocadia, na ngayon ay nanginginig sa lupa. Sa sandaling ito, si Natalia Leocadia ay bumubula sa bibig, ang kanyang mga mata ay nagiging lila. Ang kanyang mga kalamnan, halatang nalalanta. Sa wakas, naging mummified na bangkay sila. Katahimikan. Nakakamatay na katahimikan. Sa banquet hall kung saan nakaupo ang daan-daang miyembro ng pamilya Leocadia, tanging tunog ng pawis na pawis ang natitira sa sahig. Isang patak lang, nakakamatay na. Si Natalia Leocadia ay isang inner sect disciple ng Medicine King Valley. Nakatitig sila sa mga mata, tila nakakalimutan ang kanilang kalagayan. Nakatingin lang sa kawalan, blankong nanonood. Ang mga mukha nila, putla sa sukdulan. Patay. Yung sinubukan lang agawin ang kapalaran ng pamilya Leocadia at patayin silang lahat, patay na bumagsak sa sahig. Naging mummified na bangkay. Hindi nakikilala. Noon lang nila naalala, si Julius Reed ay nakainom ng isang buong tasa. Wish. Daan-daang mga tingin ang muling bumaling kay Julius Reed. Kasama sina Orville Ellsworth at Atticus Ellsworth. On Omicron, Omicron. Ito ay top tier na lason mula sa Medicine King Valley. Ang formula na iniwan ng henyong Medicine King na iyon noon, kahit ang Medicine King mismo ay hindi alam. Pero ngayon, si Julius Reed ay nanatiling composed. Nang maramdaman ng lahat na hindi ito makapaniwala, biglang kumunot ang noo ni Julius Reed. Nakalagay ang isang kamay sa dibdib niya. Daan-daang puso ang nakasabit sa kanilang lalamunan. Ito ba ay isang sakit? Maaari mong marinig ang isang pin drop. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Sa ika-5 segundo, burp, huminga si Julius Reed at bumuti ang pakiramdam. Masyadong mabilis uminom. Ngumiti siya ng alanganin. Ang mga puso ng mga miyembro ng pamilya Leocadia ay tumakbo. Excitement. Napakalakas. Naligtas ang pamilya Leocadia. Nakahinga din ng maluwag si Evangeline Leocadia at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Sofia Leocadia. Isang bayani, napakabata, ngunit hindi ito masyadong inisip ni Julius Reed. Kung alam ng mga taong ito na minsan na siyang nakipagkompetensya sa pagkalason sa Medicine King at matagumpay na nalason ang once-in-a-millennium genius na Medicine King hanggang sa mamatay. Sino ang nakakaalam kung ano ang iisipin ng mga taong ito? Siya yon. Inunat ni Orville Ellsworth ang kanyang kamay, nanginginig na itinuro si Julius Reed, yung lalaki noong taong iyon, siya iyon. Sa ilalim ng langit, walang ganap na pangalawang tao na makatiis sa lason na ibinibigay ko. Kitang-kita sa mga mata niya ang excitement, kasama ang tuwa. At kahihiyan at hindi pagpayag. Bilang Supreme Elder,
ang magkaroon ng sariling disipulo na lason hanggang mamatay sa harap mismo ng kanyang mga mata. Isang napakalaking kahihiyan. At gayunpaman, wala siyang magagawa tungkol sa binatang nauna sa kanya. Kung ganoon ang kaso, mas gusto ko pa siyang patayin. Bang! Malakas na hinampas ni Atticus Ellsworth ang mesa. Lumipad ang mga pinggan at kagamitan mula sa gumuho na dining table. Paksain. Umiikot. Inihagis niya ang kanyang robe, lumikha ng bagzo ng hangin sa hangin. Ang mga pinggan, tinidor, at kutsara na itinapon sa hangin ay naging matatalim na sandata, na tumutulak kay Julius Reed. Ang kanilang bilis ay napakabilis. Halos umabot na kay Julius Reed ang mga kainan sa isang kisap mata. Ngunit hindi gumalaw si Julius Reed. Nakaupo sa kanyang upuan. Nang malapit na siyang maabot ng mga kutsilyo at tinidor ay bigla niyang binaligtad ang mantle. Ang kanyang kanang kamay ay patuloy na umiikot. Klang! Sa loob ng tablecloth, sunod-sunod na banggaan ng metal ang tumunog. Whoosh! Sa huli, pilit itong itinapon ni Julius Reed. Isang 10 sentimetro na diametro na bowl ang bakal ang nahulog sa lupa. Klang! Muling tumahimik ang banquet hall. Ang bowl ang bakal na iyon ay ganap na binubuo ng mga baluktot na tinidor at chopstick, lahat ay magkakaugnay. Napakalaking puwersa, higit pa sa kakayahan ng tao. Ang mga miyembro ng pamilya Leocadia ay tila hindi nagulat. Namamanhid nilang pinunasan ang malamig na pawis sa kanilang mga noo, ang kanilang mga kamay ay nanginginig na hindi mapigilan. Mga kahangahangang kasanayan. Pinaikit ni Atticus Ellsworth ang kanyang mga mata, malamig na pinalaki si Julius Reed, sa mga kasanayang tulad nito, hindi kahihiyan para sa Medicine King Valley na mahulog sa iyong mga kamay. No wonder. Hindi katakataka na si Julius Reed ay maaaring magdulot ng gayong kaguluhan sa Medicine King Valley. Sanay at matapang. Ngunit sa susunod, mas mabuting huwag mo akong biguan. Dahan-daang itinaas ni Atticus Ellsworth ang kanang kamay. Isa man itong ilusyon o pandaraya ng mata. Sa paningin ng mga miyembro ng Leocadia family, ang paligid ng kanang kamay ni Atticus Ellsworth ay tila baluktot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 909, ang kapangyarihan ng Grandmaster kapag itinutulak ng mga ordinaryong tao ang kanilang pisikal na kakayahan sa sukdulan, maaari silang maging mga dalubhasa. Ngunit malayo pa rin ito sa pag-abot sa kaharian ng Grandmaster. Maraming mga martial artist ang gumugugol ng kanilang buong buhay nang hindi lumalagpas sa kanilang sariling mga bottleneck. At tumawid sa threshold na iyon. Nakalulungkot, umalis sila sa mundong ito nang hindi natutupad ang kanilang mga mithiin. Gayunpaman, palaging may maliit na bilang ng mga tao na may mga natatanging talento at may kakayahang tumukoy sa pinakamalalim na mga lihim. Sa pamamagitan ng isang maswerteng kombinasyon ng mga pangyayari, nalalampasan nila ang kanilang sariling mga limitasyon at nalampasan ang mga hadlang ng kanilang mga pisikal na kakayahan. Nagpapakawala sila ng enerhiya na hindi kapanipaniwala. At si Atticus Ellsworth ay isa sa gayong tao. Ang Medicine King Valley ay kabilang sa isang sinaunang sekta na naipasa sa libo-libong taon, hindi lamang sanay sa medisina kundi nagtataglay din ng malalim na paglilinang sa martial arts. 10 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng pambihirang tagumpay si Atticus Ellsworth sa Boulevard. Matapos ma-freeze sa loob ng 5 taon, sa wakas ay nakapasok siya sa kaharian ng mga Grandmaster. Nagiging pang-apat na Grandmaster powerhouse ng Medicine King Valley. Sa sandaling tumuntong sa kaharian ng Grandmaster, ang isang tao ay makakalap ng enerhiya upang bumuo ng isang espada. Pagbutas sa lahat ng bagay sa langit at lupa. Ngayon, sa kanyang kanang kamay, ang hangin ay patuloy na nagbabago. Dahan-daang namumuo sa isang talam na gawa sa enerhiya. Ang mga Grandmaster ay pumapatay ng hindi nag-iiwan ng bakas. Iyan ang ibig sabihin ng prinsipyong ito. Kahit na si Atticus Ellsworth ay nakalampas pa lamang sa threshold, ang mga kilalang Grandmaster sa mundo ay kakaunti pa rin at malayo sa pagitan. 12-dosenang lang ang bilang. Ito rin ang dahilan kung bakit nagawa ng Medicine King Valley na tumayong matatag sa loob ng daan-daang taon. Ang kanilang background ay sapat na malakas. Sino ang mag-aakala? Ang Medicine King Valley ay talagang mayroong isang Grandmaster. Sa sandaling inabot ni Atticus Ellsworth ang kanyang kamay, naramdaman ni Julius Reed ang pagbabago-bago ng hangin sa loob ng silid. N0 no Geo, S Omicron.
Ang kamay na iyon, na parang black hole, ay patuloy na sumisipsip ng daloy ng enerhiya ng walang humpay. Habang lumilipas ang panahon, lalong naging malabo ang kanang kamay ni Atticus Ellsworth. Parang baluktot talaga ang espasyo doon. Medyo huli mong napagtanto. Isang bakas ng pagiging saplada ang bumungad sa mukha ni Atticus Ellsworth. Grandmaster, isang pag-iral na tanging martial artists lang ang makakatingala. Sila ang nakatayo sa pinakatuktok ng martial arts. Upang masukat ang pinakamataas na tuktok at tumingin sa ibaba sa lahat ng iba pang mga bundok. Noong una, ayaw niyang ipakita ang kanyang buong lakas, ngunit sa kanyang pagtataka, ang binata sa kanyang harapan ay medyo mabigat. Nagagawa niyang makain ng lason ng hindi namamatay, ang una niyang hakbang ay harangin ang mga tinidor at kutsilyong iyon na puno ng layuning pumatay. Makapangyarihan. Pero kumpara sa sarili niya, medyo mahina pa rin. Hindi pa huli. Umiling si Julius Reed, walang bakas ng takot ang mukha. Sa halip, ngumiti siya at nagtanong, ito ba ang lakas ng isang Grandmaster? Sa kanyang panahon, personal niyang pinatay ang hindi mabilang na mga Grandmaster. Ang mga individual na iyon ay maaari pang lumipad sa himpapawid. Isang sakuna ang isang galaw mula sa kanila. Sila lang ang maituturing na totoong Grandmaster powerhouses. Ang isang tulad ni Atticus Ellsworth, na halos hindi na naabot ang threshold ng Grandmasters, ay hindi maihahambing sa lahat. Mahina, napakahina, lalo na pagdating sa paggamit ng enerhiya bilang isang espada, malayo pa rin sila. Napakayabang. Sa kamay ni Atticus Ellsworth, unti-unting nahuhubog ang isang maikling espada. Ang maikling espada ay napakalinaw at medyo malabo sa mata. Ngunit mula sa malayo, mararamdaman ng isa ang nakamamatay na layunin at lamig na nagmumula sa espada. Nagpadala ito ng panginginig sa gulugad ng isa. Mapang-api ang nakamamatay na aura. Tila sa sandaling mabunat ang espada, may mamamatay. Isang mabigat na kapaligiran ang bomb-alot sa banquet hall ng Leocadia family. Nawalan ng malay ang mga kapamilya ni Leocadia dahil sa gulat. Ang mga may medyo mas malakas na lakas ng loob ay tumitibok din ng puso at mapatla ang mukha. Muling bumungad sa kanilang mga mata ang mga eksenang kadalasang lumalabas lamang sa mga TV drama. Si Atticus Ellsworth ay malamig na tumingin kay Julius Reed, habang ang maikling espada sa kanyang kamay ay nagiging mas malinaw sa sandaling ito. Sa bandang huli, halos nagkatotoo ito. At si Julius Reed ay nakatayo sa hindi kalayuan, kasama ang kanyang mga kamay sa likod. Kalmado, composed, hindi ka karapat-dapat na tawaging Grandmaster. Si Julius Reed ay walang pakialam na nagsalita, ang kanyang mga mata ay nagdadala ng isang hindi mapag-aalinlangan ng paghamak. At paghamak, nagpapakitang gilas sa harap ng isang master, wala nang iba pa. Bagamat wala pang 40% ng kanyang kultibasyon ang nabawi niya, hindi masyadong mahirap para sa kanya ang pagbuo ng espada mula sa natipon na enerhiya. Kung hindi ako karapat-dapat, sino? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Atticus Ellsworth, nagsimulang dahan-daang igalaw ang kanyang kanang kamay. Kakaibang sapat, ang maikling espadang iyon na nabuo mula sa condensed air ay talagang nakahover sa itaas ng kanyang palad. Naramdaman ang kapangyarihan ng Grandmaster bago mamatay, hindi ka mamamatay ng walang kabuluhan. Nang matapos ang kanyang mga salita, ang kanyang mga mata ay naningkit habang siya ay mabangis na tumulak pasulong. Whoosh! Ang maikling espada ay bumaril, sumipol patungo kay Julius Reed. Sa daan, ang maikling espada ay tuwang-tuwang sumipsip ng hangin sa paligid. Sa oras na wala pang kalahating metro mula kay Julius Reed, lumaki na ito ng 10 beses. Isang energy sword. Pumapatay ng walang anyo. Ngunit sa sandaling iyon, pasimpleng iniunat ni Julius Reed ang isang kamay, parang kalasag. Napahinto ang energy sword sa mismong harapan niya. Hindi ito makasulong ng 1 pulgada pa. Ang lakas ng espada ay nagbuga ng ungol, hindi makasulong ng 1 hakbang. Paano magiging ganito? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Atticus Ellsworth. Paanong may isang tao sa mundo na harangin ang kanyang energy sword? Karaniwan, ang energy sword ay tatagos mismo sa katawan ni Julius Reed, na nagiging sanhi ng pagsabog ng ambon ng dugo sa hangin. At saka magwawala. Ang taong tinusok ng energy sword ay mapapahamak. Pero ngayon, ang energy sword ay umuungol sa himpapawid. Imposible.
Nanlaki ang mga mata ni Atticus Ellsworth, at muli niyang inilahad ang kanyang mga kamay. Sa himpapawid, isang hindi mahahalata na manipis na alon ng enerhiya ang lumabas mula sa kanyang mga palad. Pagkatapos, sumanib ito sa energy sword. Ang energy sword ay muling lumaki. Isa na itong buong metro ang haba. Gayunpaman, hindi pa rin ito makasulong. Ang kamay na iniabot ni Julius Reed ay parang isang hindi masisira na Great Wall, na mahigpit na humaharang sa energy sword sa kanyang harapan. Muli, whoosh! Sa unang pagkakataon, nabigla si Atticus Ellsworth. Hindi niya inaasahan na ang isang simpleng kabataan ay makakapidyo sa isang tibak ng enerhiya gamit ang kanyang mga kamay. Sa pagkakataong ito, kinuyam ni Atticus Ellsworth ang kanyang mga kamay at inihagis ang mga ito ng may lakas. Ang longsword ay humagulgol sa pangalawang pagkakataon, ngunit nabigo pa rin itong umabant ng 1 pulgada. Higit pa rito, ang katawan ng espada ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Anong nangyayari? Naramdaman ni Orville Ellsworth na may mali at nagtanong, hindi ba Grandmaster ka? Para sa isang Grandmaster na makipagpunyagi kaya ang pumatay ay nakakalito, hindi ba? Ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, si Atticus Ellsworth, ay isang Supreme Elder ng Marshall Gate at din ang pang-4 na ranggo sa antas ng Grandmaster na figure ng Medicine King Valley. Ang kanyang reputasyon ay tanyag. Bihira siyang kumilos. Ngunit kapag ginawa niya ito, wala nang makakaligtas. Ngunit ngayon, siya ay labis na nakikibaka laban sa isang kabataan. Naisip niya na sa sandaling kumilos si Atticus Ellsworth, papatayin si Julius Reed. Kakaiba, ang kalaban ay malamang na isang Grandmaster din. Gumapang ang takot sa boses ni Atticus Ellsworth. Kung ibang tao, patay na sila ngayon. Ngunit nagawa ni Julius Reed na pigilan ang energy sword. Imposible. Sinuri ko ang listahan ng Grandmaster, at wala doon ang pangalan niya. Umiling si Orville Ellsworth, marahil nang bobola ang batang ito. Sa isang pitik ng kanyang kamay, isang ulap ng usok ang agad na namuo sa hangin. Nakamamatay na lason. Hawakan ito, at tiyak ang kamatayan. Samantala, ang kanang kamay ni Atticus Ellsworth ay mabangis na humawak at hinubog ang isa pang agos ng enerhiya. Binalot ng agos ng enerhiya ang usok, pinagsanib ito sa longsword bago si Julius Reed. Kung ang tibak na iyon ang tumama sa kanyang katawan, hindi maiiwasan ang kamatayan. Ang lahat ng ito ay puno ng nakamamatay na lason. Patawarin ang aking katapatan, ngunit ito ang pinakamahinang pagpapakita ng kapangyarihan ng Grandmaster na nakita ko. Bahagyang tumawa si Julius Reed at sa mahigpit na pagkakahawak, itinulak niya ang kanyang kanang kamay pasulong. Boom! Direktang sumabog ang energy sword. Ang nakalalasong singaw sa loob ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong kumalat bago ito nakuha ni Julius Reed sa isang bote ng alak. Pagkaraan, itinaas niya ang kanyang ulo, walang pakialam na nakatingin sa dalawang Supreme Elders of Medicine King Valley, at dahan-daang itinaas ang kanyang kanang kamay. Tingnan mong mabuti. Ito ang tinatawag mong kapangyarihan ng isang Grandmaster. Nang matapos siyang magsalita, mabilis na namuo ang isang golden energy wave sa kanyang palad. Huminga ng malalim si Julius Reed at sa isang malakas na pagpitik ng kanyang daliri, itinulak ito pasulong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 910, ang pagkatalo at pagtakas ni Atticus Ellsworth, mag-ingat. Sa paglabas ng Golden Energy Stream, ang mukha ni Atticus Ellsworth ay namutla sa gulat. Bilang isang Grandmaster, natural na alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang Golden Energy Stream na iyon ay ang mismong kaharian na matagal na niyang pinangarap na maabot. Umalis ka sa daan. Hinawakan ni Atticus Ellsworth si Orville Ellsworth at desperadong tumabi sa kanilang sarili. Boom! Ang susunod na sandali, ang Golden Energy Stream ay dumaan sa kanyang damit at tumama sa pader ng Leocadia family. Umakyat ang alikabok sa lahat ng dako. Ang mga durog na bato ay nasa lahat ng dako. Ang damit ni Atticus Ellsworth ay punit-punit at siya ay nasa isang malungkot na kalagayan. Sa dingding, may lumitaw na parang spiderweb na pattern ng mga bitek. Sa gitna ng mga bitek ng spiderweb, mayroong isang hukay na may lalim na 20 sentimetro. Maaari mo ring makita ang mga deformed steel bars sa pamamagitan ng nasirang konkreto. Nakakaloka.
Ito ay tulad ng isang kamangha-manghang pelikula na espesyal na epekto. Ang lahat ng naruroon mula sa Leocadia family, maging si Orville Ellsworth, ay hindi kapanipaniwala. Ano ito? Anong uri ng kasanayan ito? Si Atticus Ellsworth ay isa ng Grandmaster. Ngunit sa loob ng maraming taon, hindi pa nakita ni Orville Ellsworth si Atticus Ellsworth na nagwelga ng napakalinis at mapagpasyang puwersa. Ngunit ngayon, magaan at madali ang mga galaw ni Julius Reed. Puno ng ginhawa at ginhawa ang kanyang mukha. Para bang matagal na siyang nasanay sa ganoong pamamaraan. Pwede bang, isang nakakatakot na kaisipan ang lumitaw sa isip ni Atticus Ellsworth. Sino ka lang? Tak ang tanong niya. Isang Grandmaster, Siya ay dapat na maging isang walang talo na pag-iral ng kumilos siya. Ngunit ngayon, siya ay tinatakot ng isang kabataan. Ayaw mang aminin ni Atticus Ellsworth, nang makita niyang nag-transform ang palad ni Julius Reed na isang espada, lalo na ang gintong sword chi na iyon. Deep inside, nanginginig na siya. Kung ikukumpara sa kanyang sariling mabagal na pagtitipon ng enerhiya, ang kabataan ay nakahihigit sa parehong bilis at kapangyarihan. Or to say, hindi man lang sila magka-level. Pwede rin ba siyang Grandmaster? Bulalas ni Orville Ellsworth, pagkatapos ay umiling at sinabing, imposible iyan. Walang binanggit ang kanyang pangalan sa listahan ng mga Grandmaster. Ilang beses ko nang sinuri. Imposible. Nanlaki ang mata niya, umiling-iling habang nakalagay ang kamay sa bewang. Sa kanyang mga mata, nabunyag ang nakamamatay na layunin. Hayaan mo akong makita kung ano talaga ang kaya mo. Whoosh! Inihagis niya ang kanang kamay pasulong, at nagsimulang mapuno ng usok ng lason ang bulwagan ng piging ng Leocadia family. Julius Reed, kahit na mabuhay ka, gusto kong patay silang lahat. Orville Ellsworth tumawa ng baliw. Gusto niyang makita kung totoong nagmamalasakit si Julius Reed sa buhay ng mga kapamilya Leocadia sa gitna ng usok ng lason, lalo na si Sophia Leocadia. Kahit na, bilang Medicine King Valley Supreme Elder, ang gayong mga taktika ay maliit at bastos. Pero basta nakapatay, walang makakaalam kung ano ang nangyari ngayon. Unti-unting bumababa ang usok, inch by inch, lumapit ito sa Leocadia family members. At lahat ng miyembro ng sambahayan ng Leocadia family ay mukhang takot na takot. Ang mga salita ay nasa dulo ng kanilang mga dila, ngunit hindi nila ito masabi. Sa isang gabi lang, sobra na ang pinagdaanan nila. Muling sinalubong sila ng kamatayan. Lalong lumalapit ang usok. Ang paghinga ay naging mas at mas mahirap. Sa tingin mo ba talagang mahalaga ako sa buhay nila? Nakangiting tanong ni Julius Reed. Walang bakas ng tensyon sa mukha niya. Nang matapos siyang magsalita, dumaan ang lamig sa puso ng mga kapamilyang Leocadia, at ang kawalan ng pag-asa ay makikita sa kanilang mga mata. Ang kamatayan ay tila hindi maiiwasan. Ipinikit nila ang kanilang mga mata, tahimik na naghihintay sa pagdating ng kamatayan. Pero, may pakialam talaga ako. Nang ang mga miyembro ng pamilyang Leocadia ay nasa lalim ng kawalan ng pag-asa, kinuha ni Julius Reed ang isang mantle sa sahig at inindayog ito ng husto. Whoosh! Ang tablecloth ay naging buhawi, ligaw na nilamon ang usok sa hangin. N0 noo, Omicron. Kumilos ka na. Sinamantala ang sandaling ito, iniunat ni Atticus Ellsworth ang kanyang mga kamay pasulong. Sa kanyang mga palad, muli ay isang mahinang liwanag ang natipon. Hinawakan din ni Orville Ellsworth ang isang kutsilyo sa magkabilang kamay at tumalon sa ere. Esla, ang mahabang kutsilyo ay hiniwa sa hangin, lumalas mula sa itaas. Kahit na nagmula siya sa sekta ng medikal, ang kanyang mga kasanayan ay pambihira. Sa loob ng Medicine King Valley, ang bawat Supreme Elder ay isang nangungunang eksperto. Klang! Sa pagharap sa mabangis na hampas na ito, hinawakan ni Julius Reed ang isang kamay patungo sa lupa at diretsong sinalo ang bowl ang bakal na nabuo ng mga namumuong kutsilyo at tinidor sa kanyang kamay. Tapos hinagis niya pasulong. Tumagos ang mahabang espada. Sa paghampas sa bakal na bola, nagpadala ito ng mga spark na nakakalat sa bawat direksyon. Pagkatapos nun, nabasag lahat ng kutsilyo at tinidor. Whoosh! Ang kanang kamay ni Julius Reed ay patuloy na winawagayway ang mantle, habang ang kanyang kaliwang kamay ay marahas na itinulak pasulong. Direktang hinampas ang dibdib ni Orville Ellsworth. Pumalakpak. Nang bumagsak si Orville Ellsworth sa lupa,
naglunsad si Atticus Ellsworth ng pag-atake mula sa himpapawid. Pumalakpak, 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 si Julius Reed, na nanginginig ang mantle, mabilis na umatras ng 1 metro, ang kanyang kanang kamay ay bumubuo ng isang kamao, pagkatapos ay inihagis muli ito palabas. Hindi niya maiwasang madistract, kung ang alinman sa mga usok ng lason ay napalampas, ang mga miyembro ng pamilya Leocadia ay walang alinlangan na mamamatay. Boom! Nagbanggaan ang 2 kamao. Si Atticus Ellsworth ay tumulak pasulong gamit ang kanyang palad, at ang kanyang isa pang kamay ay bumagsak sa balikat ni Julius Reed. Ang sword chi ay pumutok sa isang iglap. Habang ang isang kamay ay winawagayway ang mantle at ang isa ay hindi makadepensa laban sa mga desperadong pag-atake ni Atticus Ellsworth, ang anyo ni Julius Reed ay nag-alinlangan. Pagkatapos nito, mabangis niyang binasag ang mantle pasulong. Whoosh! Si Atticus Ellsworth ay pinalipad pabalik. Whoosh! Napakagatlabi si Julius Reed, mabilis na inihagis ang mantle sa looban. Sa isang iglap, sumabog ang usok. Lahat ng mga bulaklak at damo sa paligid ay agad na nalanta. Nakamamatay na lason. Ang paghawak dito ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Ikaw talaga. Napuno ng gulat ang mga mata ni Atticus Ellsworth. Masyado kang maraming nalalaman. Ang kanang kamay ni Julius Reed ay kumuha ng gintong sword chi, at mabilis siyang gumalaw patungo sa 2 lalaki. Junior kuya, tulungan mo ako. Biglang tumayo si Atticus Ellsworth, binuhat si Orville Ellsworth mula sa lupa, at mabilis na tumakbo palapit sa kanya. Splash! Bago pa maintindihan ni Orville Ellsworth ang nangyayari, kinuha ni Julius Reed ang isang bakal na tinidor mula sa mesa at diretso itong itinusok sa kanyang puso. Pagkatapos, isang batis ng gininto ang sword chi ang pumutok mula sa kanyang palad. Hinampas si Atticus Ellsworth na nakatakas na sa langit. Sa mahinang pagungol, nahulog si Atticus Ellsworth sa labas ng perimeter ng ari-arian ng pamilya Leocadia. Magpadala ba tayo ng hahabulin? Ang unang naka-recover ay si Evangeline Leocadia. Dahil sa mga malalaking kaganapan noon, siya ang unang nagdesisyon sa kabila ng kasalukuyang hindi maintindihang sitwasyon. Hindi na kailangan. Dahan-daang hinugot ni Julius Reed ang bakal na tinidor, itinulak ang katawan ni Orville Ellsworth sa lupa. Ang kanyang mga mata ay dilat sa kamatayan. Ang Supreme Elder of Medicine King Valley, namatay sa pamamagitan ng isang bakal na tinidor. Hanggang sa kamatayan, hindi niya maintindihan ang nangyari. Ngunit kapag bumalik siya, ang iyong mga tao ay walang kapantay para sa kanya. Tumingin si Julius Reed sa lugar kung saan tumakas si Atticus Ellsworth sa labas ng pader, dahan-daang itinaas ang kanyang kanang kamay. Sa kanyang palad, nagsimulang mamuo ang isang gintong sword chi. Ito, bumilis ang tibok ng puso ni Evangeline Leocadia. Nangyayari na naman ba ito? Gayunpaman, biglang lumingon si Julius Reed, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Mula sa sulok ng kanyang bibig, isang bakas ng sariwang dugo ang lumabas. Bago pa makapag-react ang Leocadia family members, agad siyang nag-silence gesture. Makalipas ang 5 segundo, sa labas ng mansyon ng pamilya Leocadia, isang lalaking nakasuot ng pulang dugo, na may hawak na mahabang sibat na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay mabilis na lumayo. Phew! Matapos maramdaman na lumipas na ang panganib. Napasandal si Julius Reed sa isang upuan, humihingal sa malalim na paghinga. Ang isang Grandmaster ay talagang isang Grandmaster. Ang strike mula kay Atticus Ellsworth ay nagdulot ng kaguluhan sa kanyang panloob na enerhiya. Umakyat ang dugo sa loob niya. Ang sinumang matamaan ng pagsabog ng sword chi na iyon ay namatay na sana. Ayos ka lang ba, Euro Broken Bar? Nag-aalalang tanong ni Evangeline Leocadia. Ang kanyang balikat ay puno ng dugo, at siya ay napakahina. Ayos lang ako, sabi ni Julius Reed na may mahinang ngiti, biglang nagtaas ng daliri. Mula sa dulo ng daliri, dahan-daang lumabas ang isang ambon ng tulad ng singaw. Iyon ang sword chi na pinilit ni Atticus Ellsworth sa kanyang katawan. Ngayon, tinutulak niya ito palabas.